Nasaan si Jiang Rouchen? Sa napakahalagang araw na ito, saan siya nagsuot? Sa siyam kong asawang Emperetres. Salamat sa pag-aalaga niyo sa akin sa loob ng 100 taon. Aalis na ako. Pagkatapos kong asikasuhin ang mga problema ko sa labas, babalikan ko kayo para pakasalan. Imposible, wasak na ang cultivation niya. Paano siya nakatakas sa ipinagbabawal na lupain ng mga Diyos at demonyo? Maraming salamat kay Demon Empress na nagturo sa akin ng Phantom Shift. Magpaliwanag ka, Demon Empress. Ikaw ba ang nagturo sa kanya ng Phantom Shift? Kaya pala nakatakas ang lokong yun. Ahaha. Ang ganda ng panahon ngayon, ano? At salamat din kay Medical Empress sa pagtuturo sa akin ng pambihirang panggagamot. At kay Alchemy Empress para sa mahiwagang aklat ng paggawa ng Paildores. Ako. Natakot lang kasi akong mainip siya sa loob ng piitan. Nililibang ko lang siya. Tinuruan ko siya ng alchemy. Para lang sana may mapagkaabalahan siya. Pero ang pinakapasasalamatan ko ay si Empress Xuanbing. Maraming salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pinakamataas na antas ng Spirit Root. Ginawa ko lang yun kasi nakita kong may mga binigay rin kayo. Hindi ko yun sinadyang ihanda para sa kanya, no. Huwag kang magastang hindi namin alam. Sa labas, ikaw ang pinakamalamig sa kanya. Pero ikaw rin itong pinaka nag-aalala. Ang Spirit Root na yan. Muntik mo nang ikamate makuha lang noon, Huminahon nga kayo. Hindi ito ang tamang oras para pag-usapan yan. Mas dapat nating ipag-alala. Baka maaga pa siya ng ibang malalanding babae sa labas. Sa wakas, lumitaw rin ang presensyang ito. 1,000 taon ko itong hinanap. Totoo ka nga pala. Ito ba ang Chin Sek? Bakit nagkagani ganito na ang itsura nito? Hay, lahat ng pwedeng give-in, nag-iba na. Ito na lang ang natitira. Anong ginagawa nyo? Kapatid, siguro nahihilo lang ako kaya ako namamalik mata. Nakikita ko si Young Marshall Uncle. Akalain mo yun, nakita mo rin pala siya. Kumakawi siya, pinapalapit niya tayo. Huwag mo siyang pansinin, guni-guni lang yan. Mukhang 100 taon nang hindi nabubugbog ang dalawang pasaway na to. Nangangati na naman ng mga balat. Senior. Papunta siya sa atin. Dumampot pa siya ng block ng bato. Kayong dalawang pasaway. 100 taon lang akong nawala. Hindi nyo na ba kilala ang tiyo nyo? Aray. Tiyong Jiang. Ikaw nga, ang sakit mong mamukpok. Parehong-pareho pa rin nung nakaraang 100 taon. Tiyong Jiang. Hindi ka papatay. Akala namin namatay ka na sa pinagbabawal na puok. Tiyo, hindi mo ba alam na 100 taon na ang nakalilipas? Ang pinuno. Sinalo ng pinuno ang atake para sa'yo. Sinalo ng pinuno ang alin? Wala, tiyo, may mali ka lang narinig. Sabihin mo na, bilis. Tiyong Jiang. Natatandaan mo pa ba yung kasunduan ng sinaunang Diyos 100 taon na ang nakalilipas? Dahil hindi ka nakapunta, nagalit ang langit at ibinagsak ang parusa ng langit. Kaso, hindi ka mahagilap ng parusa ng langit. Kaya ang buong puwersa nito ay tumama sa pinuno. Gaano kalala ang pinsala ng pinuno ngayon? Napinsala ang pinakaubod ng lakas ng pinuno dahil sa parusa ng langit. Nawalan siya ng malay at hindi na gumising. Sa paglipas ng mga taon para pahabain ang buhay ng pinuno, naubos namin ang lahat ng ating mga reserba at yaman. Kaya ngayon, ang tanging natitirang pinakamahalagang pag-aari ng sekta ay yung malaking tarangkahan na lang. Kayong mga waldas. Isang pinsala lang sa pinakaubod ng lakas. Tapos nagawa ninyong ubusin ang yaman ng buong sekta. Noong mga panahong naghihirap akong maghanap ng yaman para sa sekta natin. Nakalimutan nyo na ba kung gaano kahirap ang dinanas ko? Mahirap. Kuya Rouchen, bibigyan kita ng 10,000 gintong bato. Samahan mo naman akong manood ng meteor shower mamayang gabi, please. Ang hirap talaga ng buhay ko, araw-araw akong kinukulit ng mga babae. Tiyong Jiang, sa totoo lang. Noon pa man, napakaraming mga elders sa sekta. At mga magagaling na disipulo. Ang naiinggit sa'yo kung hindi lang mataas ang level ng kapangyarihan mo. Matagal ka na sanang isinilid sa sako ng lahat. Kinaladkad sa isang madilim na eskinita at binugbog ng 100 beses, HMPH. Hindi ko naman kasalanan kung gwapo ako.
Bitiwan mo nga ako. Wala kang modo. Pati ang senior master mo, pinaglololoko mo. Dalhin mo agad ako sa pinuno. Elder Chen, ito na ang huling beses na magtitimpla ako ng gamot. Isang himala na ang ginawang pagpapahaba ng mga elder sa buhay niya ng 100 taon. Pero ibigay na ang katawan niya. 1 buwan na lang. Iyon na ang hangganan niya. Kuya, gumising ka na. Di ba lagi mong dinamdam kung sino ang nagsumbong noon? Naninakaw mo ang mahiwagang tagak ni Master para ihawin at kainin. Dahilan para makulong ka at maparusahan ng 10 taon. Ako yun, kasi naman, hindi mo ako inaya kumain eh. Sige na, bumangon ka na at bugbugin mo ako. Kuya, ikaw mismo ang nagsabi niyan ah. Kapag gumising na si Kuya Pinuno, huwag na huwag mong kalilimutang umamin sa kanya. Di panahon ba ngayon para magbiro? Kay kapatid ko, di ba namatay ka na doon sa labanan ng mga Diyos at demonyo? Sobra ba ang pangungulila ko kaya nilalamon na ng ilusyon ang isip ko? Kailangan kong dasalin ang orasayo ng kapayapaan. Tingnan mo nga ito, kay kahit anong dasal at panalangin. Hindi gumagana. Grabe, ang lakas naman ng ilusyong ito. Pati ang pinakamalakas na orasayo natin, hindi kayang alisin to. Oh. Ay ikaw nga, buhay ka pa, luko-luko ka. Salamat sa langit, hahaha, tama na. 1,000 taong gulang ka na, pero umiiyak kang nakayakap sa akin. Paano kung may makakita at iba ang isipin nila? Ang araw-araw na pagpapaligaya sa akin ng mga magagandang binibini ay nakakasawa at nakakabagot na nga eh. Luko-luko. Ha. Tiyo Jiang, wala na talaga siyang pag-asa. Kapatid na Jiang, nakabalik ka na. Hawakan niyo siya, huwag niyo siyang pakawalan. Kapatid na bunso, paiakap din naman ng ate mo. Sa lumipas na mga taon dahil sa kakaisip sa'yo. Ilang hibla ng buhok ko ang pumuti dahil sa sobrang pag-aalala. Ang daya mo naman, kapatid. Ilang taon kang ang sanggit-sanggit sa aming mga kuya mo. Tapos pagbalik nitong bunso natin, nagpapayakap ka agad. Walang puso talaga. Kung kaya mo lang sanang maging katulad ni Junior Brother Jiang. Naniregaluhan ako noon ng isang bihira at mataas na antas ng martial arts manual. Tapos mas gwapo at mas bata ng kaunti. Baka sakaling pag-isipan kong yakapin ka rin, HMPH. Kalimutan mo na nga lang ang sinabi ko, HMPH. Ayun naman pala eh. Wala ka nang kakayahan tulad ng ating junior brother. Tapos gusto mo pa ng parehong pagtrato na nakukuha niya. Ha, asa ka pa? Ha. Junior brother, wag na nating pansinin ang babaeng paboritista na yan. Nakaligtas ka nga sa kamatayan pero siguradong nawala ang lahat ng gamit mo, di ba? Kuhanin mo to. Napakakuripot naman. Buwis buhay na bumalik ang ating junior brother tapos ilang pirasong kristal lang ang ibibigay mo. Junior brother, ito ang pinakamahalaga kong sandatang mahikal. Sa'yo na to, gamitin mo. Teka, junior brother. Ito ang aking pananggalang na jade, suotin mo. Kunin mo rin itong nakakasilaw na espada. Isuot mo itong baluting purpurang ginto, mayroon din ako rito. Ang mga matatandang to talaga. Hindi naman sila ganito kagalante kay Dawes Jiang noon. Dawes Jiang. May mga sugat ka sa katawan. Tuluyan nang nawala ang iyong kapangyarihan. Pati ang iyong espiritual na pundasyon ay nasira na rin. Nasira na ba talaga ang kanyang espiritual na pundasyon? Paano nangyari to? Huwag kang mag-alala, junior brother. Ikaw pa rin ang pinakapaborito kong junior brother. Kung kinakailangan, aalagaan ka ng senior sister mo sa loob ng 100 taon. Kahit hindi na kasing yaman ng senior brother mo tulad ng dati. Sisiguraduhin kong magkakaroon ka ng maayos na buhay bilang isang normal na tao sa loob ng 100 taon nang walang problema. Kayong lahat talaga. Hindi pa rin kayo nagbabago. Sino ba sa tingin nyo ang kinakaawaan nyo? Kaya ko kayong bugbugin noon. At kaya ko pa rin kayong bugbugin sa hinaharap. Junior brother, natatandaan mo pa ba? Yung 100 taong ginseng ng ating pinuno ng sekta noon. Pinag-usapan nating nakawin at paghatian yun para kainin. Pero kinain mo lahat at ilang hibla na lang ang itinira mo sa akin. Kaya naman pinarusahan ako ng guro na kabisaduhin ang mga batas ng sekta sa loob ng 10 araw at 10 gabi. Dahil hindi kita matalo noon, ako tuloy ang umako ng kasalanan mo. Ngayon naman, hihihi. Isang hibla lang ng ginseng, 100 taon mong dinibdib. Napakakitid talaga ng utak. Hindi rin naman kita pag-iinitan eh. Ipakilala mo lang kay senior brother ang 8 hanggang 10 magaganda at mayamang dilag. Papatawarin na kita. Ha.
Mga kasamahan kong senior. Kung sino man sa inyo ang kayang idikdik sa lupa si Ninth Senior Brother at bugbugin siya ng malala, reregaluhan ko kayo ng isang pambihirang teknik. Garantisadong angat ang antas nyo sa loob lang ng isang taon. Wasak na nga ang cultivation ng batang to, ang yabang pa rin magsalita. Pero sa nakikita ko sa forma niya, parang may itinatago talaga siyang alas. Ha 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 ha. Hay naku, Junior Brother. Yung mismong sagradong teknik na pinaprakti ng Secmaster natin. Ang Aoyo technique, hindi man lang ganyan kalakas eh. Sa tingin ko, ikaw yata ang gustong idikdik at ikaskas sa lupa eh. Ha ha ha. Ang Demon Heart Sutra ni Empress Xuanbing. Diyos ko, ito yung bagay na kahit ang mismong founder ng sect natin ay hindi man lang nakakuha ng pagkakataong mabasa ng buo noon, isang supreme technique. Kakasabi ko lang diba, kung sino ang makakapagdikdik kay Ninth Senior Brother sa lupa at bubugbugin siya hanggang sa matay siya. Sa kanya ko unang ipapabasa ang librong to. Pasasabugin ko ang puwet niyan. Junior Brother, akin na muna ang libro. Junior Brother, pasensya na, mali ako. Ako na mismo ang bubugbog sa sarili ko hanggang mag-agaw buhay ako. Maawa ka, patanjin muna ako, ha 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 ha. Ha, ang matatandang to, mabaliw-baliw dahil lang sa isang teknik. HMP, nakakatuwa naman. Nasira lang ng ganyan kakaunti ang origin mo. Yung lalaking tinatawag na Undying Doctor. Ang hina naman yata masyado ng kakayahan niyang manggamot. Ang master ko ay isang dakilang divine doctor ng ating henerasyon. Tapos ikaw nawasak na ang cultivation at durog pa ang spirit root. Ang lakas ng loob mong lady nang walang katumbas niyang panggagamot. Alam mo ba kung ano ang origin damage? Kung matapang ka, ikaw ang gumamot. Arg! Dr. Bai, huminahon po kayo. Wala po sa sarili ang kapatid ko dahil sa pagmamadaling umuwi. Kaya hindi po niya alam ang sinasabi niya. Ako na po ang humihingi ng paumanhin sa inyo at kay Master Undying Doctor. Diyos ko, tumigil ka na sa kalokohan mo. Kung hindi dahil sa libreng tulong ni Master Undying Doctor nitong mga nakaraang taon, wala na tayong pambili ng mga halamang gamot para madugtungan ang ating buhay. Kaya humingi ka na ng tawad sa kanila, bilis. Maraming salamat, Dr. Bai. Pati na rin sa iyong master dahil sa 100 taong pagtulong ninyo sa Chindian Sect. HMPH, bilang pasasalamat. Magpapakita ako ngayon ng isang totoong pamamaraan sa panggagamot. Kung gaano karami ang matututunan mo ay nakasalalay na sa sarili mong kakayahan. Elder Chen, talagang nakakabilib itong pansampung elder ng inyong sekta. Ngayon ay kaya na niya akong turuan. Kasalanan ko ito dahil kulang pa ang galing ko sa panggagamot. Kaya minamaliit ako ng isang baguhan. Ito. Paano naging posible ito? Walang ginamit na enerhiya. Sabay na pumasok ang enerhiya at karayom. Dr. Jiang, maaari ko bang itanong, ang ginamit niyo po bang pamamaraan kani-kanina lang ay ang White Dragon Technique? Sabi ko na nga ba't yun ang White Dragon Technique? Ang malamat na pamamaraan na kayang bumuhay. Kahit na nasa bingit na ng kamatayan, isang nawawalang himala. Buong buhay itong hinanap ng aking master pero hindi niya ito nakuha. Dr. Jiang, dahil pumayag kang ituro itong pambihirang pamamaraan. Sa isang hamak na katulad ko, hindi ko po makakalimutan ang utang na loob na ito habang buhay. Kung may ipag-uutos po kayo sa hinaharap, kahit na magbuwis pa ako ng buhay, sisiguraduhin kong babawi kami ng master ko sa pagtulong mo sa aming kapatid na Sect Master. Maliit na bagay lang iyang pamamaraang iyan. Pero pagkatapos ninyo itong pag-aralan ng master mo, huwag ninyong ipagsasabi kung saan ito nagmula. Ayoko munang humanap ng sakit ng ulo ngayon. Masusunod po. Mauuna na po ako. Kay kapatid, marunong ka rin palang manggamot. Umamin ka nga sa akin. Nung nasa loob ka ng Forbidden Cave ng mga Diyos at demonyo, nakakita ka ba ng isang pambihirang himala? O, tungkol dyan. Mahabang kwento. Sa susunod na lang tayo mag-usap ng masinsinan, ate. Kuya, pinuno. Kuya, gising ka na, pinuno. Gising na ang pinuno. Salamat sa may kapal. Kuya, sa wakas, gising ka na. Napakabuti nito. Talagang napakabuti. Mahal naming pinuno. Kay tagal naming hinintay ang araw na ito. Kuya, tingnan mo kung sino ito. Si kapatid na Jiang ito.
Siya ang nagligtas sa iyo gamit ang mahiwagang karayom. Ang nangyari ngayon, hinding-hindi dapat malaman ng iba. Protektahan ninyong mabuti si kapatid na Jiang. Kuya, magpahinga ka at magpagaling. Noon, sa buong mundong ito, walang sino man ang makakatalo sa akin. At mula ngayon, mas lalong wala na. Kuya, anong nangyayari? Huwag mo akong takutin, huwag kang matulog. Mga kuya, huwag kayong mag-alala. Masyado pang mahina ang katawan ng pinuno. Kaya pansamantala lang ang paggising niya. Kapag tuluyan ko nang napagaling ang pinagmumulan ng sugat niya, tsaka pa lang siya tuluyang babalik sa normal. Kapatid, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang pinuno. Kapatid, malalim na rin ang gabi. Magpahinga ka na muna. Tama, magpahinga ka na. Ang yungib na tinutuluyan mo, palagi namin iyong nililinis para sa iyo. Kahit na sobrang hirap ng sekta natin na halos gibay na ang mismong tarangkahan. Ipinilit pa rin namin itago ang napakahalagang porma sayo ng espiritu, para lang ipaubaya sa iyo. Ngunit ang emperador ng Huangyu, ang emperador ng espada na si Dugu Zuan, ang unang emperador na si Jiu Zuan, at ang ikapitong emperador na si Qing Lian. Jiang Rouchen, isa kang malaking sinungaling. Nangako kang pakakasalan mo kami, bumalik ka na rito, ngayon din. Mahal kong Jiang, ayaw mo ba talaga akong pakasalan? Basta't makasal lang tayong dalawa. Hindi lang ang buong pagkatao ko ang mapapasa iyo, kundi pati na rin ang lahat ng walang katapat kong kapangyarihan. Pakasalan ka na naginip ka ng gising. Ha ha ha. Kung ganoon, ako na lang ang papakasalan sa iyo, pwede naman yun, di ba? Ha ha, tigilan mo nga yan. Tingnan mo kung may mali sa race 8 ng gamot na ito. Ikaw, kailan mo pa nakuha ang pinakatatagong sikreto kong pamamaraan? At palihim na inaral ito. Wala akong natatandaan na itinuro ko yan sa'yo. Viewer, naaalala mo pa ba ang immortal na alak na ginawa ng Profound Ice Empress noon? Masarap ba? Viewer, sa siyam na dakilang Imperatress, ikaw lang ang pinakamabait sa akin. Hindi ko titikman kahit isang patak nito, ibibigay ko lahat sa'yo. Tanggapin mo sana ito bilang patunay ng tapat kong pagmamahal sa'yo. Elder Jiang, napakabuti mo talaga. Kaya pala noon, nilasing mo lang ako para nakawin ang mga sikreto kong recipe ng Payaldores. Sinungaling ka, ninakaw mo ang mga sikreto ko. Humanda ka sa akin, papatayin kita. Grabe ka naman. Babae ka pa naman, bakit ganyan ka magsalita? Yung mga recipe na yun, ikaw mismo ang sumigaw noon dahil sa sobrang kalasinggan mo. Ang nangyari lang, hindi sinasadya ng mga tainga ko na marinig ang mga sinabi mo. Teka, sa lahat ng mga race ipeng yun, ilan ba talagang sikretong recipe ang nakuha mo sa akin? Mahigit 100 din yon, ha? 200 lang ang kabuuang sikretong recipe ko. At ninakaw mo na ang higit sa kalahati sa loob lang ng isang gabi. Diyos ko po. Kidlatan sana ang walang hiyang sinungaling na to. Kumpirmado na ang mga recipe. Oras na para hanapin ang mga sangkap. Kaso, ang mga bihirang sangkap na ito ay napakahirap hanapin sa buong kontinente. Siguro, tanging sa kontinente ng Pengayo. Sa Peel Pavilion ng pangatlong syudad. Lang matatagpuan. Sasama ako sa iyo. Para masilip ko na rin kung pumangit na ang kalidad ng mga Payaldores nila. Sa wakas, nandito na tayo. Sa Peel Pavilion. Sana naman hindi niyo ako biguin. Hindi ba't itong Peel Pavilion ang grupong itinayo ng nakababata kong kapatid? Nang magtayo siya ng sarili niyang sekta noon. Pero simula nang makulong ako, hindi ba't kilalang kilala na ang Peel Pavilion sa buong Star Domain? Paano sila bumagsak ng ganito sa kontinente ng Pengayo? Hoy sinungaling, ilabas mo ako kapag nakapasok na tayo sa Peel Pavilion. Bibigyan kita ng isa pang sikretong recipe bilang kapalit. Ayos ba? Elder, mayroon po ba kayo ng mga sangkap na nasa race ipeng ito rito? Akala mo ba sa mga Payaldores na to parang repolyo lang na nabibili sa kanto? Ang mga pambihirang sangkap na to, kami nga mismo dito sa Dan Pavilion kulang na kulang. Saan pa kami kukuha ng sobra? Para lang ibenta sa isang hamak na tulad mo. Alis, wag mong abalahin ang pag-aayos ko ng listahan dito. HMP. Nasira ba ang Tilo Black Soul Pill? Kailangan pa talagang magpaskil ng anunsyo sa buong kontinente para humingi ng tulong. Hindi ba't madali lang namang gawin ang bagay na yan basta may kamay ka? Ha ha ha, ikaw na bata ka, dapat matuto kang magpakumbaba. Kaya nabubuhay pa ang matandang ito hanggang ngayon. At naging isa sa mga elder ng Dan Pavilion. Iisa lang ang sikreto ko. Yun ay ang mabuhay na parang naglalakad sa ibabaw ng manipis na yelo.
Naiintindihan mo ba? Salamat po sa payo, Senior. Naliwanagan na po ako. Oo. Mabuti at madali kang turuan, hey. Kaya sa susunod po, susubukan kong pumunta sa mga lugar na makapal ang yelo. Para hindi na po ako kailangang mag-ingat ng sobra sa paglalakad. Abat loko kang bata ka kung wala ang sulat ng rekomendasyon ko. Siguradong bubugbugin ka ni Luo Qieshoy at itatapon pababa ng bundok ngayong araw. Luo Qieshoy. 100 taon na ang nakalipas. May isang napakagandang dalaga na paulit-ulit na humingi sa kanya ng gabay. Basta-basta na lang siyang nagbigay ng ilang payo. At tinulungan pa siyang matutunan ng estilo ng espadang lumilipad na dragon. Ano, hindi mo pa ba naririnig ang sikat na pangalan ni Luo Qieshoy? Siya lang naman ang pinakamagaling pagdating sa espada dito sa Dan Pavilion natin. Ang kanyang estilo ng espadang lumilipad na dragon ay umabot na sa rurok ng pagiging perpekto. Malapit na siyang ma-promote mula sa pagiging pangunahing disipulo ng Dang Xiangpic patungo sa pagiging isang opisyal na tagapangasiwa. Kaya ikaw na bata ka, huwag ka nang maghanap ng sakit ng ulo. Kapag walang rekomendasyon mula sa mga nakatatanda, hindi siya basta-basta nagpapakita kahit kanino. Lalo na sa mga kabataang lalaki na tulad mo. Bakit naman hindi siya nagpapakita sa iba? 100 taon na ang nakalipas. PWE. Nang bumagsak ang henyo na si Zhang Ruochen sa kung anong ipinagbabawal na lugar at hindi na malaman kung buhay o patay. Sinong nakakaalam kung gaano karaming naggagandahang babae ang nalungkot dahil doon? Kahit ang pinakamagandang babae dito sa Dan Pavilion na si Luo Qieshoy ay hindi rin nakatakas sa ganyang kapalaran, PWE. Yung hayop na Zhang Ruochen na yun. Ilang mababait na babae ba ang sinira niya noon? Pucha, kasalanan ko ba talaga yun? Kasalanan bang maging masyadong gwapo at malakas ang karisma? Hay, sige na, sige na. Ako na ang baalang magpasaya sa kanya, ayos ba? Ang yabang mo naman. Sino ka ba talaga? Ako si Zhang Ruochen. Siya. Siya si Zhang Ruochen. Nakaharap ko mismong si Zhang Ruochen sa personal. Ngayong araw sa Dang Xiangpic, ay may mga mahalagang inaasikaso. Kaya pasensya na, hindi kami tumatanggap ng mga bisita ngayon. Nandito ako para tanggapin ng pabuya para sa Black Soul Pill. Gagawa ng Black Soul Pill. Isang top tier na gamot yan. Na kahit ang pinuno ng pavilion natin ay hindi makasiguro kung magagawa niya ng perpekto. Tapos ikaw, na isang hamak na bata pa. Ang lakas ng loob mong magyabang dito. Sisiw lang sa akin ng Black Soul Pill, walang problema. HMP. Ha 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 ha. Magpapakilala ako. Ako ang pangalawang disipulo, si Chen Yutang. Kung narinig mo na ang pangalan ko, lumayas ka na sa paningin ko. Pero kung hindi pa, pues tuturuan kita ng leksyon ngayong araw. Sisiguraduhin kong maaalala mo to habang buhay. Diyos ko, si Senior Chen Yutang mismo ang makikipaglaban. Mukhang ang paggawa ng Black Soul Pill sa Dang Xiangpic ay nasa pinakamapanganib na yugto na talaga. HMP. Kaya pala ang nakaharang sa daan ko ay isa palang masugid na tagapagtanggol ni Luo Qieshoy. Ako nga mismo si Boss Zhang Ruochen. Umakyat ka at sabihin mo kay Luo Qieshoy na sigurado akong matutuwa siyang bumaba ng bundok para salubungin ako. Sigurado ka bang ikaw si Zhang Ruochen? Ako talaga to, walang iba. HMP. Anong ginagawa mo? Kahit ikaw pa si Zhang Ruochen o hindi, bubugbugin pa rin kita ng malala ngayong araw. Sa loob ng 100 taon na pagkawala ng Zhang Ruochen na yan, palagi na lang akong binabaliwala ni Senior Sister. Mamatay ka na. Ha ha ha, ay. Iyan ang sikat na ultimate skill ni Senior Sister Luo Qieshoy, ang Swimming Dragon Sword. Napakalakas ng tama ng espadang iyan ni Senior Brother Yutang. Siguradong patay na ang batang yan. Kaya pala sinasabi nilang masyado kang padalos-dalos. Noong tinuturuan ka ni Luo Qieshoy na gumamit ng espadang yulong. Siguradong hindi ka nagseryoso sa pag-aaral, manahimik ka. Ang forma mo, hindi mukhang dragon, hindi rin mukhang ahas. Puro ka lang forma, puro pasikat. Wala pa sa kalahati ang tunay na lakas niyan. Babasagin ko muna yung bunganga mo ngayon din. Imposible ito. Papatayin kita. Sa mismong harapan ko. Wala kang karapatang bunutin ang espada mo. Sinong may sabing pwede kayong gumawa ng gulo rito sa tuktok ng Dangxiang? Senior Sister, sobrang yabang ng taong yan. Hindi lang niya pinapanggap na siya si Senior Zhang Ruochen na 100 taon nang nawawala. Nilate pa niya ang inyong estilong yulong.
Sinubukan ko siyang turuan ng leksyon. Pero gumamit siya ng maduming taktika para saktan ako. Ipagtanggol mo po ako, senior sister. Matagal-tagal din tayong hindi nagkita. Kieshoy. Ang lakas ng loob niyang tawagin sa unang pangalan si Senior Kieshoy. Buhay ka pa pala. 你还活着？ Pinag-alala yata kita. Akala ko, hindi na kita muli pang makikita. Hi. Wala eh. Masyado kasi akong gwapo para sa mga matatandang iyon doon sa labas. Natakot silang masapawan kaya hindi nila ako tinanggap. Kaya heto, bumalik na lang ako sa'yo. Ang yabang mo pa rin. Wala ka pa rin pinagbago. Bakit biglang nawala ng kontrol ang Pyldores na Black Soul? Hala, sa direksyon iyon ng bulwagan ng Altmaya. Iyon ang sagradong hurno ni Master. Bilis, dalhin niyo ako roon. Sisubog na ang hurno. Tumakbo na kayo, lumayo kayo, bilis. Tapos na ang lahat, Ginoong Jiang. Kahit si Master, hindi na tayo kayang iligtas. Humanap kayo ng matataguan, bilis. Hindi na kailangan. Ang hurnong ito ng mga Pyldores. Tingin ko, kaya pang isalba. Jiang Rouchen, hindi ba't 100 taon na ang nakalipas ng mahulog ka sa bangin ng mga Diyos at demonyo? At namatay nang walang natirang kahit anong buto. Peak Master Lin. Ang nakababatang ito, si Jiang Rouchen, ay nandito ngayon para sagutin ang inyong anunsyo para sa pabuya. Marunong ka ng Altmaya. Ito ang pinakamataas na antas ng Pyldores na Black Soul sa buong kontinente ng Pengayo. Kailan ka pa natutong gumawa ng Pyldores? Nitong nakalipas na 100 taon, hindi ko man lang narinig na marunong ka niyan. Nakulong ako sa isang lihim na lugar ng 100 taon. Dahil wala naman akong magawa. Sumunod ako sa isang dalubhasa roon at may natutunan kahit papaano. Kaya ako nandito para sa pabuya ni Pinunong Feng. Ha, sariling sikap lang pala. Napakahalaga ng gabay sa paggawa ng Pyldores, paano ka gagaling kung sarili mo lang ang inasahan mo? Sisubog na ang pugon ng itim na Pyldores na to. Umalis ka na rito, bilis. Kung hindi, madadami ka pa. Wala akong may haharap na dahilan sa sekta ng Qingyan kapag may nangyari sa'yo. Pinunong Lin, kung may iligtas ko ang pugon ng itim na Pyldores na to ngayon. Pwede bang palitan na lang ng mga puntos ng merito ang pabuya ko? Kung may iligtas mo nga ang pugon na yan, papalitan ko ang pabuya ng 200 puntos ng merito. Kieshoy, pumunta ka sa taguan ng yaman at ipalit mo ang mga halamang gamot na ito para sa akin. Tungkol naman sa pugon ng Pyldores na to, ako na ang baalang sumalba nito. Ibibigay ko sa iyo lahat ng 200 puntos pagkatapos hindi pwede. Masyadong mapanganib at madaling sumabog ang itim na Pyldores na to. Sa konting pagkakamali lang, paniguradong durog ang mga buto mo. Huwag mong itapon ang buhay mo rito. Sa isabog lang naman ang pugon, yun lang. Maliit na bagay lang yan, hindi tayo mamamatay. Sige, ikaw na ang magaling, ikaw na ang walang katapat. Papanoorin ko kung paano ka makakalabas ng buhay dyan ngayong araw. Hindi ako maniniwala na may tao sa mundong ito na kayang magsalba sa isang pugon. Nang palpak at sira ng itim na Pyldores. Hay, salamat. Pwede pa palang isalba. Sayang nga lang at nasunog ang ilang mga sangkap. Kaya, puro pinakamataas na kalidad na lang ng itim na Pyldores ang magagawa ko. Ate, huwag ka nang mag-alala. Kahit na sumabog pa yan at mamatay ang taong nasa loob. Hindi naman ganoon kalakas ang magiging epekto ng pagsabog ng pugon. Kaya hindi ka masusugatan dito. Paano kung magtagumpay siya? Magtagumpay, hahaha. Ang itim na Pyldores ay isang napakahirap gawin at nasa pinakamataas na antas ng gamot. Kapag umabot na ito sa puntong sisabog na ang pugon. Kahit mismong pinuno pa ang pumunta rito, wala na siyang magagawa. Sa loob ng 15 minuto. Siguradong sisabog ang pugong yan, Kieshoy, tama ang sinabi ni Yutang. Sisabog na ang pugon anumang sandali. Teka, hindi dapat ganito ah. Paano? Hindi ito sumabog. Master Lin, nabuo na ang Pyldores. Suriin niyo muna. Ano? Hindi lang niya nakontrol ang pugon. Nabuo pa talaga ang gamot. Imposible ang nangyayaring ito. Huwag mo kaming lokohin dito. Kitang-kita na sira na ang mga sangkap sa loob. Kahit pa ang Pavilion Master, hindi yan magagawa. Ang lalaking yan ay isang malaking manloloko. Ilalantad ko ang totoong pagkatao mo ngayon din. Aray, ang ulo ko. Lumilipad na Pyldores at may 8 kulay pa na nakapalibot dito. Ito ang malamat na pinakamataas na antas ng Black Soul Pill. Anong klaseng pambihirang kayamanan ito? Pavilion Master, bilis, pigilan niyo ang 8 kulay na liwanag na yan.
Huwag niyong hayaang makatakas. Ang amoy na to, isa itong pinakamataas na antas ng Black Soul Pill. Sino kayang makapangyarihang tao ang nakabuo ng ganitong klaseng Paeldores? Master Lin, ay ikaw ba ang gumawa nito? Kailan ka pa nagkaroon ng ganitong kapangyarihang kakayahan? Pavilion Master, wala po akong ganyang kakayahan. Ang ekspertong gumawa ng Paeldores na ito, ay walang iba kundi siya. Ginoo. Ako ang master ng pavilion na ito, si Huang. Wen Tian. Maaari ko bang malaman ang inyong kagalang-galang na pangalan? Isa lamang akong hamak na manlalakbay na napadaan. Master Lin, pumasa ba sa inyo ang kalidad ng Paeldores na to? Pumasa, hindi lang ito basta pumasa. Isa itong napakabihira at perpektong Paeldores. Para sa pabuya mong mga puntos. Ako na ang magdedesisyon. Bibigyan kita ng 500 puntos bilang panimula. Mabuti. Ayon sa naging usapan natin kanina. Ibigay niyo ang lahat ng 500 puntos na yan sa pangalan ni Luo Keshoy. Ginoong Siyang, nararapat lang ito sa iyo. Salamat. Mauuna na ako. Ako dapat ang nagpapasalamat sa iyo. Makalipas ang 100 taon. Binigyan mo na naman ako ng isang taong titingalain at susundan. Pavilion Master, hindi natin kilala kung saan ang galing ang lalaking yan. Sigurado akong ninakaw niya lang ang Paeldores na yan. Bilis, magpadala kayo ng tauhan para hulihin at imbestigahan siya. Isang taong kayang gumawa ng ganoong klaseng pambihira at sagradong tableta ng walang kahirap-hirap. Siguradong nakakatakot ang kapangyarihang nasa likod niya. At kanina, naramdaman ko mula sa kanya ang isang kapangyarihang nagpang-inig sa mismong dugo ko, isang presensya ng isang nakatataas. Kung hindi mo tuturuan ng leksyon ng pangalawang disipulo mong iyan, balang araw, magdadala siya ng matinding kapahamakan na bubura sa buong angkan natin. Chen Yutang, masyado kang padalos-dalos at mainitan ng ulo. Wala nang puwang para sa iyo sa pangkat na ito. Mula sa araw na ito, tinatanggalan na kita ng titulo bilang disipulo ng bundok ng Dangshan. At huwag na huwag ka nang tatapak pa rito kahit kailan. Ang tabletang Black Soul na iyon, muntik na itong umabot sa antas espiritual. Dito sa kontinente ng Pengayu, may nagtatago palang isang pambihirang henyo sa paggawa ng tableta. Mukhang tama talaga ang desisyon kong dumaan dito sa mababang mundo. Mukhang sa kanya lang ako pwedeng umasa para mabuo ang kailangan kong tableta. Viewer, may kaugnayan nga talaga ang pavilion ng mga tableta na ito sa nakababata mong kapatid. Ang pinuno ng pavilion na iyon ay talagang may nananalaytay na dugo ng ating tribong Huang. Pero nakakaawa sa sobrang hina ang dugo niya. Kaya hindi siya matuturing na kabilang sa ating lahi. Napakamatinik talaga sa babae ng kapatid mo, Zay. Sus, mas malandi ka pa nga sa kanya, eh. Teka, tama na, tama na. Saan ba napunta ang usapan? Itong 4 na halamang gamot na pinakuha mo sa akin. Para saan ba talaga ito? HMP? Para saan pa ba? Siyempre, para gisingin ang iyong espiritual na ugat ng Dao. Paano mo nalamang mayroon akong ganyang klaseng espiritual na ugat? May gana ka pang magtanong. Noong magkasama kayo ng Imperatress ng Yelo, nagkataong dumaan ako. At nakita kong lahat kung paano mo siya binola-bola. Pinuri mo pa nga siyang pinakamaganda sa siyam na dakilang Imperatress. Ang babaeng iyon ng Yelo na karaniway kasing lamig ng yelo, ay nabaliw sa iyo dahil lang sa ilang matatamis mong salita. Kahit ang pinakamalakas na kapangyarihan sa mundo na muntik na niyang ikamatay makuha lang. Ang mismong espiritual na ugat ibinigay niya sa iyo, ay isang hindi pagkakaunawaan lang yan. Saka, ang espiritual na ugat na ito ay kasalukuyang nakaselyo. Kung hindi rin naman Magi gising, parang wala rin. Kaya nga pinakuha ko sa iyo ang 4 na halamang gamot na iyon. Dahil iyon ang kailangan para makagawa ng tabletang tagabasag ng selyo, na siyang direktang mag-aalis ng selyo sa iyong espiritual na ugat ng Dao. Ano ang unang antas? Kailangan ba ng paraan para paganihin ito? Totoo ba talaga ang sinabi mo? Nakadepende yan sa ipapakita mo. Ulitin mo nga yan ngayon sa mismong harapan ko. Sa aming siyam na dakilang Imperatress. Sino ba talaga ang pinakamaganda? Siyempre, walang iba kundi si Zuan Bing. Mamatay ka na, Jiang Rao Chen. Wala na akong pakialam sa iyo kahit kailan. Pero sa siyam na Imperatress, tanging ikaw lang, viewer, ang pinakatapat at pinakamabuti sa akin. So, totoo ba itong sinasabi mo? Hindi mo ako niloloko. Ay ikaw talaga, nakakainis ka. Hindi na kita papansinin, sinungaling. Hanggang dyan lang ba ang tapang mo? Araw-araw na nga tayo sa ipinagbabawal na lugar, pinipilit mo pa rin akong pakasalan ka palagi. Ang pagbuo ng barrier breaking pill ay nangangailangan ng matinding apoy. Dapat ding gamitin ang enerhiya ng Zuanyang bilang pugon. Para sa pilitan itong malikha, ang enerhiya ng Zuanyang. Kung hindi ako nagkakamali, mukhang iisang pamilya lang sa buong kontinente ang mayroon nito.
Hahaha, matagal ko nang hinahanap, kusa lang palang lalapit sa akin. Mga kapatid, kusang nagpunta sa atin ang salot na ito. Jiang Chen. Ikaw ang dahilan kung bakit matinding pinahirapan ng pamilya Jo ang aming pamilya Uyang. Matapos ang 100 taon, ang lakas ng loob mong magpunta rito sa mansiyon ng Uyang. Hinayaan kang mabuhay ng God Demon Emperor. Pero hindi magpapakita ng awa ang pamilya Uyang sa'yo. Mga bantay, hulihin siya. Sandali lang, Ginang, kahit patayin niyo pa ako ngayon. May mapapala ba ang pamilya niyo rito? Sa halip, baka lalo lang kayong mapahamak, hahaha, kalokohan. Kahit papaano, mababawasan ito ang 100 taong galit ko sa iyo. Ginang, mayroon akong alam na isang napakahalagang bagay na may kinalaman sa buhay at kamatayan ng inyong pamilya Uyang. Gusto ko sanang makausap ka ng sarilinan. Siguruhin mo lang na talagang mahalaga yan. Kung hindi, humanda ka sa akin. Sumunod ka sa akin sa loob. Magsalita ka, anong mahalagang bagay yan? Ginang, gusto ko sanang hiramin ang sagradong yaman ng pamilya Uyang. Pahiram naman ng kagamitang Xuanya. Zhang Chen, ikaw. Pucha, ginagawa mo ba talaga akong tanga? Ang kapal ng mukha mong humiram ng kagamitang Xuanya namin matapos ang 100 taon. Kaya huwag ka nang umasa. Hay nako, Seniora, ang bisita ay bisita pa rin naman. Bakit hindi mo man lang ako mapagbuhos ng kahit isang tasang mainit na tsaa? Walang mainit na tsaa. Lason na tsaa, gusto mo. Seniora, bakit ba ang init ng ulo mo? Narinig mo na ba ang tungkol sa Paeldores ng kabataan? Paeldores ng kabataan, isa yung maalamat na gamot mula pa noong ilang daang taon na ang nakalilipas. Kapag ininom mo yun, babata ka ng ilang dekada. Huwag mo akong idaan sa paligoy-ligoy. Huwag mong sabihing nasa iyo ang ganyang klaseng bagay. Siyempre, wala akong gamot mula pa noong ilang daang taon. Eh kung wala, ano pang pinagsasasabi mo rito? Pero kaya kung gawin mismo ang Paeldores na yun para sa iyo ngayon din. Talaga bang kaya mong gumawa ng Paeldores ng kabataan? Kung hindi ka naniniwala, Seniora, maghintay ka lang na matapos ko itong gawin at malalaman mo rin. Pagbibigyan kita at hahayaan kitang subukan ng isang beses. Pero mas mabuting ipagdasal mong hindi mo ako niloloko. Dahil kung hindi ka na makakalabas dito ng buhay. Tingnan mo ito, Seniora. Ang mga sangkap na ito ay siguradong nasa taguan ng yaman ng pamilyang Uyang. Hindi ka ba nagkakamali? Puro mga bihirang sangkap at pambihirang kayamanan ng mga ito Ang pag-ipon ng isang set nito ay aabuti ng hindi bababa sa 100,000. Mga pambihirang batong kristal. Ano, namamahalan ka ba? Pwede ka namang sumuko na ngayon, Seniora. Sa bagay, hindi naman ang ginoong ito ang tatanda at magkakakulubot. Mga bantay, pumunta kayo sa taguan ng yaman. Kunin ninyo ang lahat ng materyales na nakasulat sa listahang ito. Nakakamangha talaga ang isang angkan ng mga chi refiner na nag-ugat na ng ilang libong taon. Nakakatakot talaga ang dami ng inyong yaman at pundasyon. Nandito na ang mga sangkap na kailangan mo. Bilisan mo na at simulan na ang paggawa sa pugon. Gumawa ka na ng Paeldores. Walang problema sa mga sangkap. Pwede ka munang maghintay sa labas, Seniora. Kapag natapos na ng ginoong ito ang gawain. Siyempre ay tatawagin kitang pumasok. Ang unang sangkap. Ayos na, pwede ka nang pumasok. 7 kulay na ulap. Sagradong Paeldores. Ay ito nga ba talaga ang maalamat na Paeldores ng kagandahan? Seniora, subukan mo kaya itong ipainom sa iba para malaman mo. Yayawo, pumasok ka muna sandali. Inumin mo ang Paeldores na ito. Kung may mangyaring masama sa'yo, gagamitin ko ang kapangyarihan ko para iligtas ka. HMPH, ito na ba ang ginawa mong Paeldores ng kagandahan? Bakit parang walang epekto? Seniora, lahat ng bagay ay may proseso. Lalo na't isa itong Paeldores. Kailangan muna itong tunawin ng katawan, Hanggal. Eh ako, bakit parang sumasakit ang katawan ko? Ay ikaw. Ikaw ba talaga si Ayawo? Seniora. Eh anong nangyayari sa katawan ko? Ginoong Jiang, maaari ka bang gumawa ng ilan pang Paeldores ng kagandahan? Gagawa ako ng Paeldores para sa'yo. Pero yung kapalit na enerhiyang Xuanya, madali lang yan. Bibigyan agad kita ng isang buong bote ng enerhiyang Xuanya. HMPH, hindi maaari yan, Seniora. Ang isang bote ng enerhiyang Xuanya ay pambayad lang para sa mababang uring Paeldores. Puro mataas na kalidad ang mga ginagawa ko. Ano pa bang gusto mo? Kukuha ako ng ilang sangkap sa taguan ng kayamanan mo, ayos lang ba? Sige, pumapayag ako. Pero kukuha ka lang ng sapat na sangkap para sa gagawin mong Paeldores.
Bawal kumuha ng sobra. Deal. Aba, ang galing mong pumili ah. Kung ano ang pinakamahal, yon ang kinuha mo. Lahat ng ito ay pang mataas na. Kalidad na sangkap para sa mga mahikal na armas. Gusto ko rin namang pumili ng mga mura. Kaso masyadong mataas ang pamantayan ko, pasensya na. Yung enerhiyang Xuanya na lang ang kulang. Kinukuha na ito ng mga tauhan ko. Kapag napuno na ang isang bote, lumayas ka na agad dito. Kani-kanina lang, nagmamakaawa kang Aigo at tita ng Payaldores ng kagandahan. Tapos ngayon, ang bilis mong magbago ng ugali. Napakawalang puso mo naman. Tutal hindi pa naman handa ang enerhiyang Xuanya. Pahiram muna ng silid sa nayan mo. Hay, limitado lang ang kalidad ng mga ito. Pagtitiyagaan ko na lang gumawa ng mga armas na may pinakamataas na kalidad. Bilasan niyo ang pagkuha. Hindi biro ang ugali ng taong nasa loob, hahaha. Sa wakas, nakabalik din siya matapos ang mahigit 100 taon, si Master nga. Hindi ba ako namamalikmata? Nakabalik na si Senyor, anong ginagawa ninyo rito? Bakit ninyo kinukuha ang kagamitang iyan? GN Lee, ikaw ba ang gagamit niyan? Hindi po. Ay inilabas ko lang po para ihanda. Para kung sakaling kakailanganin po. Ay may magagamit agad tayo. Isang pambihirang sandata. Ito ang kababalaghang lumalabas kapag may isinilang na pambihirang sandata. Ano ba talaga ang nangyayari rito? Senyor, nagkasala po ako. Karapat dapat lang po akong parusahan ng kamatayan. Ang taong ito ay si Jiang Roochen. Dahil gusto kong makuha ang ginawa niyang pampabatang Payaldores. Palihim kong binuksan ang imbaka ng yaman para makakuha siya ng mga sangkap. Palihim ko rin po siyang ipinaghanda ng isang pambihirang kagamitan. Kaya parusahan niyo na po ako, Senyor. Seniora, sumusobra na po kayo. Sobra na ang pinsalang ginawa sa atin ni Jiang Roochen. Nandito na nga siya pero hindi pa natin tinuruan ng leksyon. Tapos binigyan niyo pa siya ng ganyan kar aming pabor. Ang dalawang pinakamahigpit na batas ng ating pamilya ay pareho ninyong nilabag. At ikaw pa naman ang ating seniora. Senyor, pakiusap. Palayasin niyo po siya sa ating pamilya. Senyor. Wala na po akong mukhang may haharap sa pamilyang Uyang kaya handa po akong mamatay bilang parusa. Hahaha, Jian Lee. Hindi nga ako nagkamali sa pagpili sa iyo noon. Ang pagbilin ko sa iyo ng ating pamilya bago ako umalis. Ang pinakatamang desisyon na ginawa ko. Nagawa mong magdala sa pamilyang Uyang. Nang ganyan kaalagang tao. Napakalaki ng naiambag mo. Ito ang Payaldores na nakuha ko habang naglalakbay. Makakatulong ito para marating mo ang banal na antas. Tanggapin mo ito. Senyor. Nagawa po ng Seniora ang isang napakalaking pagkakamali. Pero sa halip na parusahan siya. Bakit ginantimpalaan niyo pa siya ngayon? Oo nga po, Senyor, hindi po yan makatarungan. HMP. Ano bang alam ninyo? Sumunod kayong lahat sa akin. Kuya Wang, may nangyari bang malaking problema? Binabati kita, kaibigan, sa iyong matagumpay na pagpapanday ngayon. Kayo po ba si Uyang Zon? Ang mula sa kontinenteng Penggayu. Ang maalamat at pinakamagaling na Grandmaster sa pagpapanday. Kayong mga walang silbi. Lumabas na ang isang dalubhasa, bilasan niyo at magbigay pugay sa ating kaibigang si Jiang. Ginoong Jiang. Mga lapastangan. Wala kayong modo. Pangalan ba ng isang Grandmaster ay basta-basta niyo na lang tatawagin. Isang Grandmaster na kayang yumanig sa langit at lupa gamit ang kanyang kapangyarihan. Ang pagtawag ko sa kanya ngayon bilang isang kaibigan ay isa ng malaking pribilehiyo para sa isang matandang katulad ko. Ang nakakakilabot na pagkulog at pagyanig kanina. Iyon pala ang pagsilang ng isang maalamat at pambihirang artifact. Ano pang tinutungangan nyo dyan? Magbigay pugay kayo ng maayos kay Senyor Jiang. Ikinagagalak ko po kayong makilala, Senyor Jiang. Senyor Jiang, naku, huwag na kayong masyadong formal. Tawagin nyo na lang ako sa aking pangalan. Aba, hindi maaari yan. Kapatid na Jiang. Ang matawag kanilang Senyor ngayong araw ay isang malaking biyaya na hiniling pa nila ng ilang buhay. Kapatid, masyadong maingay ang lugar na ito. Hindi ito magandang lugar para mag-usap. Doon tayo sa sala. Mag-chat tayo at magkwentuhan ng masinsinan. Ano sa tingin mo? Senyor Uyang. Ako po, si Zaifan, ay humihingi ng paumanhin sa aking biglaang pagbisita. Mayroon po sana akong isang malaking pabor na hihingin. Gusto ko sanang hiramin ang inyong pinakamahalagang Zuan artifact para gamitin. Buong puso kitang itinuring ngayong araw. Bilang isang kapatid na handang mamatay para sa isa't isa. Bakit mo ba ako itinuturing na ibang tao? Kuya, pasensya na, nagkamali ako sa pagtingin sa iyo, kuya. Kung gayon, ang Zuan artifact na ito, ay hihiramin ko na ng walang pag-aalinlangan. Hahaha, yan ang tama. Magkapatid tayo, kaya bakit ka pa mahihiya sa kuya mo? Pero kuya, ako sana, mayroon pa talaga akong isang mabigat na pabor na hihilingin sa iyo. Kapatid,
May kinakaharap ka bang problema na hindi mo malutas? Sabihin mo lang sa kuya mo. Sa teritoryong ito, walang sino man ang maglalakas loob na galawin ang kapatid ko. Gusto ko sanang humiram ng isang tahimik na bakuran sa inyong mansyon. Para gumawa ng isang espesyal na Payaldores dito mismo. Nakikiusap sana ako, kuya, na ikaw mismo ang magbantay sa paligid. Para na rin protektahan ang iyong nakababatang kapatid. Ha ha ha, akala ko ba naman kung gaano kabigat na problema iyon? Paggawa lang pala ng isang simpleng Payaldores eh. Huwag kang mag-alala dito sa kontinente ng Fengayo. Wala ni isang hanggal na magnanakaw. Ang maglalakas loob na gumawa ng kalokohan sa mismong harapan ko. At manggulo dito sa pamilya Uyang. Maraming salamat sa tiwala, kuya. Hayaan mong ipakita ko sa'yo kung ano ang mangyayari kapag pinagsama ang kagamitang ito at ang mga pambihirang sangkap. At kung anong klaseng Payaldores ang magagawa natin. Tatang, ibinigay niyo po sa kanya ang pinakamataas na kalidad ng pugon. Hindi po ba tayo luging-lugi roon? Alam mo ba kung anong utang ang pinakamahirap bayaran sa mundong ito? Hindi ko po maintindihan, tatang. Pakipaliwanag po. Dahil sa paggawa niya ng Payaldores, nagkaroon siya ng malaking utang na loob sa atin. Kapag oras na para magbayad, tiyak na pagsisisihan niya iyon ng lubos. 5 kulay na usok. Talagang bihasa ang batang ito sa paggawa ng Payaldores. Mukhang nagkamali ako ng paghusga sa kanya. Tatang, naging 6. 6 na kulay na ang usok ng Payaldores. Makikita lang yan sa mga pinakamataas na kalidad ng gamot. Napakapambihirang halimuyak. Anong klaseng Payaldores ba talaga ang ginagawa ng batang iyan? 7 kulay. Naging 7 kulay na ang usok, tatang. Isang pambihira at banal na Payaldores. Ang batang ito. Anong klaseng halimaw ba talaga siya? 8 kulay ng usok, Diyos ko. Isa itong perpektong Payaldores na hindi pa kailanman nakita dito sa kontinente. Isang banal na Payaldores, naku, hindi maganda ito. Bilis, buksan niyo agad ang lahat ng ating depensa. Harangan niyo ang kumakalat na halimuyak na ito. Ha ha ha, nakakatuwa, isang pagbati. Talagang kapag kumilos ang pamilya Uyang, ay ginugulat niyo ang lahat ngayong araw. Hindi ko inasahan na may lilito na isang maalamat at perpektong banal na Payaldores sa loob mismo ng inyong mansyon. Ako po ay isang hamak na naglalakbay na mandirigma. Mga kapwa ko mandirigma, maaari ba kayong gumawa ng eksepsyon para sa akin? Hayaan niyo akong pumasok para makita ito ng sarili kong mga mata. Ginoong Du Jian, ang panloob na bakuran ng aking tahanan ay hindi mo pwedeng pasukin para lang manood ng ganoon-ganoon lang. Oh, Uyang Zu, ikaw na matandang halimaw ka. Hindi ba't namatay ka na sa labas ng kaharian 100 taon na ang nakalilipas, HMM? Nawala si Panginoong Uyang ng 100 taon. Pero nagawa mong makabuo ng isang mahiwagang tableta. Malamang ay nakakuha ka ng matinding swerte habang nasa labas. Tunay ngang nakakagalak ito. Panginoong Uyang, hindi mo ba aayayin ng pinunong ito na pumasok para mag-usap tayo ng masinsinan? At sariwain ang nakaraan. Huwag kayong magpanggap na malapit sa akin. Sa loob ng isang iglap, lumayas na kayong lahat sa lugar na ito. Ay nako, Kuyang Zon, huwag ka namang masyadong malamig at malupit. Matagal na tayong magkakilala. Baka naman pwedeng pagbigyan mo na kami at buksan ang malaking harang. Bakit ba pati itong pinakamahirap pakitunguhang engkantada ay nandito rin? Kuyang Zon, nasasaktan naman ang puso ko sa mga sinasabi mo. Nabalitaan ko lang naman kasing nakabalik ka na. Kaya sinadya ko talagang pumunta para mangamusta. Dahil gusto nyo talagang daanin sa Santong Papasan. Huwag nyo akong sisisihin kung turuan ko kayo ng matinding leksyon ngayon. Nawala siya ng mahigit 100 taon. Pero ang lakas ng matandang halimaw na si Uyang Zuan ay hindi man lang humina. Bagkus, bumalik pa ito sa pinakamatinding rurok ng kanyang kapangyarihan. Ang halimuyak na may 9 na kulay, na sinusundan ng totoong dragon na may 9 na kulay, ay ito. Ito ang paglitaw ng maalamat na walang katumbas na tableta. Uyang Zon, ang mahiwagang tableta, ay gawa mula sa pinagsama-samang enerhiya ng langit at lupa. Kaya ito nabuong isang banal na bagay. Kung sino ang makaagaw nito, sa kanya ito, Du Jian. Tama ang sinabi mo, ang mahiwagang tableta ay para lamang sa mga karapat-dapat. Tama, kung ayaw mong masaktan, ibigay mo na agad yan sa akin. At hayaan mong maglaban-laban kami ng patas para rito. Kung hindi, wawasakin namin ang buong mansyon ng mga Uyang ngayong araw. Sige, tingnan nga natin kung ano ang mga natutunan nyo sa loob ng 100 taon. Mga mangmang talaga kayong walang muwang. Isa lang naman itong maliit na kampanilya, di ba? Kailangan ba talagang ibuwis ng lahat ang mga buhay nila para rito? Isa lang naman itong bagong gawang mahiwagang Payaldores. Hindi nga man lang makapagsalita eh. Tapos gusto pang gayahin ng mga sinaunang Payaldores at tumakas. Maganda ang kalidad nito. Malapit na itong maging isang panggit ng antas na espiritual na Payaldores. Ang husay mo sa paggawa ng Payaldores.
Kailan pa naging ganito kataas? Hay nako, mahal kong asawang si Yuer. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Hindi lang ang sikretong recipe ng Payaldores ang ibinunyag mo noon, kundi pati na rin ang maraming pamamaraan sa paggawa nito. Ano pa ba ang mga sinabi ko noong gabing iyon? Nasabi ko na ang lahat ng dapat kong sabihin. Jiang Chen. Huwag mo nang asahan na malalaman mo pa ang tungkol sa susunod na seryo. At ang recipe nito, HMP. Talaga bang hindi mo na ako papansinin? Ate Huang Yu. Walang hiya ka. Ginagamit mo na naman ang estilong iyan. Kung ganoon, itong pinakamataas na bagong recipe para tanggalin ang selyo sa susunod na yugto, ay ibibigay mo ba sa akin o hindi? Ibibigay ko. Ibibigay ko na nga, ayos na ba? HMP, sinasadya yata ng babaeng ito na gumanti sa akin Katas ng buto ng totoong dragon. Nagbibiro ka ba? Sa ganitong liblib na lugar, kalimutan mo na ang katas ng buto ng totoong dragon. Kahit isang ordinaryong kaliskis lang ng dragon, wala kang makikita. Ha, lintek na suyin, kung hindi nagkakamali ang ginoong ito. Ang pambihirang kayamanang ito sa kasalukuyan ay tila hawak ngayon ng sikat na pamilihan ng Xianlei. Sa mismong mga kamay ng may-ari nito, tama ba? Mabuti na lang at nandoon si Uyang Zon kanina at nakipaglaban ng patayan. Kung hindi, sa tindi ng gulo ngayon, baka doon na tayo mismo binawian ng buhay. Umatras na tayo. Bilang kabayaran, mag-iiwan ako sa inyo ng ilang kaalaman tungkol sa pagpapalakas ng enerhiya bago ako umalis. Lolo, ayos lang ba kayo? Huwag niyo naman akong takutin. Nasaan si Zhang Chen? Papatayin ako ng batang yun Lolo, yung Zhang Chen na yun. Si Zhang Chen, sabihin mo, nasaan ang batang yun? Tumakas siya. Ang pasaway na batang to. Senyor. Iniwan po ito ni Senyorito Jiang sa mesa para sa inyo. Akala ba niya mapapatawad ko siya dahil lang sa iniwan niya ito? Isang pambihirang gabay sa paglilinang ng enerhiya. Ay ito. Nakasulat pa rito ang sarili niyang gawa na pinakamataas na gabay. Wahahaha, Diyos ko. Hindi na baliwala ang pamilya Uyang ngayon dahil nasa atin na ang pambihirang gabay na ito. Sa pag-angat ng antas, siguradong makakabuo tayo ng isang pambihirang sandata. May pag-asa na akong maabot ang banal na antas. Senyor, hahanapin pa rin ba natin si Jiang Chen para magtuos? Oo naman, bakit hindi? Sige, gawan niyo agad ng isang altar ng mahabang buhay si Jiang Chen. At ilagay ito sa banal na templo ng pamilya Uyang. Tandaan niyo, kailangan itong ay pantay sa altar ng ating mga ninuno. Aba, trinetreto na niyang parang ninuno natin si Jiang Chen. Gaya ng inaasahan sa pinakamalakas na pundasyon ng kaluluwa sa buong mundo. Nakakatakot kung gaano karaming enerhiya ang kinakailangan nito. Pero sa kasalukuyan kong kalagayan, kahit paggamitin ko ang pinakamataas na banal na sining, kakaunting enerhiya lang ang kaya kong higupin mula rito. Mukhang kailangan kong magsanay ng 10 araw at 10 gabi, bago ko tuluyang mapabuti ang pakiramdam ko. Gaya ng inaasahan sa palasyo ng Nangong. Sa edad na 100, kaya na nilang humigop ng enerhiya mula sa 100 milya para palakasin ang katawan. Ngayong araw, kapag nagtagumpay akong malagpasan ang matinding pagsubok na ito, tuluyan ko ng malalampasan ang nawawalang henyo na si Jiang Chen. Jiang Chen. Sinong mabuting tao naman kaya ang nagmagandang loob dito? Napakalakas ng enerhiyang ito. Wala na akong pakialam kung kanino man ito. Dahil isa naman itong biyaya ng kalikasan. Hindi na ako magdadalawang isip na angkinin ito. Sobra na to. Sino ang may lakas ng loob na agawin ang enerhiya ko? Kamangha-mangha. Akala ko kailangan ko pang magpakahirap at magsanay ng 1 taon bago kumabot ang antas ng tadhana. Ha 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 ha. Sino yang nasa loob? Lumabas ka riyan. Hindi mo ba alam na kapag nasa kalagitnaan ng pagsasanay ang isang naglilinang, ayaw na ayaw niyang naabala? Nan Gongling. Jiang Chen. Cao Wenzhong. Si Jiang Chen nakara-rating lang galing sa ipinagbabawal na lupain. Paanong napunta siya rito? Kaya pala, yung sinasabi nilang biyaya ng kalikasan kanina, ay ang enerhiyang inipon ng prinsesa ng Dakian para lumakas. 100 taon na ang nakalipas ng agawin ko ang swerte niya. Ngayon makalipas ang 100 taon, inaagaw ko naman ang kanyang kapangyarihan. Siguro nga ay ako talaga ang itinakdang sumpa sa buhay nitong si Nangong Ling. Naku, mahal kong Nangong. 100 taon tayong hindi nagkita. At lalo ka pa atang gumanda ngayon. Tumahimik ka, Jiang Chen. Mas mabuting sabihin mo ng tapat sa akin ngayon mismo. Kung paano mo gustong mamatay. Hay, wala ring kwenta kung magpapaliwanag pa ako. Mahal na prinsesa. Kung ang pagpatay sa akin ngayon
ay makakapawi sa 100 taong galit sa puso mo. Sige, tapusin mo na ako. Kung ang pagiging isang hamak ko ang kapalit para wala ka ng pagsisihan. Sulit na yon. Anong sabi mo, isang hamak? Anong ibig mong sabihin? Mahal na prinsesa. Mukhang totoo nga ang sinasabi ni Jiang Chen. Bumisita ang aking guro sa banal na doktor ilang araw na ang nakararaan. At nagkataong narinig niya ang mga bulungan sa loob ng kanilang kwarto. Nang mahulog itong si Jiang Chen sa ipinagbabawal na lupain. Nawasak ang buong pundasyon ng kanyang lakas. Tuluyan nang nasira ang kanyang espiritual na ugat. At sa buong buhay niya, mananatili na lang siyang isang mahinang tao na walang kahit anong laban. Totoo ba to? Jiang Chen. Totoo ang narinig mo. Nang mahulog ako noon sa ipinagbabawal na lupain. Muntik na akong hindi makabalik ng buhay. At tuluyan nang nawasak ang lahat ng lakas ko. Jiang Chen, ang lakas ng loob mong sa harap pa talaga ng lahat. Bastyusan ng ating prinsesa Nangongling. Ngayon, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Una, lumuhad ka ngayon din at humingi ng tawad sa prinsesa. Pangalawa, ako mismo ang dudurog sa iyo hanggang sa lumuhad ka at magmakaawa. Senyoritong Zing, kung tama ang pagkakaalala ko. Noong mga panahong nagkasubukan tayo, ni kalahating atake ko, hindi mo man lang nasalag. Bakit? 100 taon pa lang ang nakalilipas. Abat nakalimutan na agad ng isang senyoritong Zing ang lahat. Ang kapal talaga ng mukha mong basurahan ka. Ngayon din, lulumpuhin kita. Mahal kong Nangong, ano pang hinihintay mo? Kumilos ka na, bilis. Inuutusan mo ba akong lumaban para sa'yo? Wala na akong kapangyarihan. Gusto mo bang ako pa ang gumalaw? Senyorito. Mahal na prinsesa. Kumilos lang po ako para protektahan ang reputasyon ninyo. Ang hilig mong gumawa ng gulo. Sino bang nagsabing makialam ka at ipagtanggol ako? Ha? Oo po. Patawad po, Prinsesa Nangong. Makinig kayong lahat. 100 taon na ang nakalilipas, si Jiang Chen ang taong tinitingala at hinahabol-habol ko. Kahit na isa na lamang siyang ordinaryong tao ngayon. Ako lang ang may karapatang apihin siya. Mula ngayon, sino man ang manggahas na galawin kahit isang daliri niya, ay ituturing kong kalaban. Nako, mahal kong Nangong. Hindi talaga nagkamali ang kuya mo sa'yo. Isa ka talagang dakilang babae na walang katulad. HMPH, tigilan mo nga yung pambabala mo. Mahal kong Nangong. Dito sa pamilihang Xianlei. Bakit kaya ngayong araw ay nagtipon-tipon ng napakaraming sikat na kabataan ng kontinente, pati na rin ang mga pinakamalakas na paksayon. May nangyari bang napakalaking kaganapan? Jiang Chen, hindi mo ba talaga alam? Ngayong araw ay ang araw ng kasal ng may-ari nitong pamilihang Xianlei. Ha? Ano? Ibig sabihin ba niyan? Kailangan kong magbigay ng napakamahal na regalo. Hindi pwede, hindi maaari. Bawat barya ko ngayon ay iniipon ko para pambili ng dragon ginseng na gagamitin ko sa aking pag-angat. Pasensya na sa abala, isipin nyo na lang na hindi dumaan dito ang ginoong ito ngayon. Alis tayo. Ginoong Jiang, bakit kakainin ba kita? Kailangan mo pa ba talagang magtago? Maling akala po yan, mahal na ginang. May pinulot lang po akong pera. Ha ha ha. Aba, talagang lumuhad pa si Ginoong Jiang para lang mamulot ng pera ah. Akala ko tuloy ay hindi ka na makatayo ng tuwid eh. Ginang Sian, narito ngayon ang maharlikang pamilya ng Dakian. Kaya hinihiling ko po na maging maingat kayo sa inyong pananalita. Huwag po kayong magbiro ng ganyan sa harap ng maraming tao. Kailangan ba talagang magalit ng ganyan ng munting prinsesa ng Dakian? Masyado mo namang pinoprotektahan ng mangingibig mo. Takot ka bang agawin ko ang lalaki mo? Magkaibigan lang kami. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo, Ginang Sian. Ginoong Jiang, makalipas ang 100 taon, napakakisig mo pa rin. Minsan lang kita nakita, pero hindi na kita malimutan. Naku, mahal na ginang, ngayon po ang araw ng kasal ninyo. Kayo po ay ikakasal sa harap ng ganito karaming tao. Kung malalaman ito ng mapapangasawa ninyo, baka ngayong araw, ay hindi na ako makalabas ng buhay. Sa tarangkahan nitong pamilihang Xianlei, hindi ba? Ha 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 ha. Huwag kang mag-alala, Ginoong Jiang. Siguradong hindi magrereklamo ang asawa ko. Ang pagdalo mo ngayon para batiin ako, ay isang malaking karangalan para sa akin. Kaya pakiusap, tumuloy na kayo ng mga kasama mo sa bulwagan. Napakapagtataka talaga. 2 hanggang 300 taon nang namumuhay ng mag-isa si Ginang Sian. Bakit kaya bigla siyang nakapag-isip na magpakasal ngayon? Sino kaya ang lalaking maswerteng iyon? Para magkaroon ng ganyang swerte na mapang-asawa siya. Ang yaman na naipon ng pamilihang Xianlei sa loob ng daan-daang taon, ay tiyak na hindi pa pahuli sa sektang Zhongxing. Kaya kung sino man ang makakapangasawa sa kanya, parang nabawasan na rin ng daan-daang taon ang paghihirap niya sa pag-insayo.
Malapit ba kayo ng ginang siya na ito? Hindi naman masyado. Nadaan lang ako noon kaya nagkaroon kami ng kaunting ugnayan. Kung ganoon, ano ang tingin mo sa kanya? Daan-daang taon na siyang namumuno sa pamilihang Sianley. Nangunguna siya sa kagandahan pero walang sino man ang nangangahas na bastyusan siya. Ibang klase ang mga pamamaraan ng babaeng ito. Masyadong malalim ang pagkatao niya kaya makinig ka sa payo ko. Makisama ka lang sa kanya ng mababaw. Huwag na huwag kang masyadong malalapit sa kanya. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo at pagsuporta ngayong araw. Magsisimula na ang aking marangyang kasal. Gaya ng ating nakasanayan. Bakit ang nobya lang ang nandito at wala ang nobyo? Nasaan ba talaga ang lalaking papakasalan niya? Ha ha ha. Huwag kayong mainip. Ang totoo niyan, ang mapapangasawa ko ay nandito na sa hanay ng mga bisita. Kung kaninong mga bisig man babagsak ang bolang ito, siya ang magiging tunay at legal kong asawa sa habang buhay. Mga mukhang pera talaga. Akala nyo ba ganoon kadaling maging asawa niya? Ihahagis ko na ito. Tandaan ninyong lahat, kapag nasalo na, wala nang bawian. Kayo ang magiging mga saksi. Huwag kayong mag-alala, Seniora. Kung sakaling may magtangkang umatras, makakalaban niya kaming lahat na nandito. Wahahahahahaha. Sa akin ang diwata. Anak ng, imposible to. Grabe, ako na ang magiging asawa ng pinuno ng syudad. Sa wakas, may nauturin. Wahahahahaha. Haha, lintik. Nandito lang naman ako para manood ng gulo ngayong araw ah. Bakit sa akin papunta ang bola? Mamatay ka. Oh. Buisit, inagaw pa ng walang kwentang yan. Xiao Kiao, huli na ang lahat, asa ka pa. Lakas ng loob ng batang to na sirain ang mga plano ko. Kung gayon, titingnan ko ngayon. Kung hanggang kailan mo kayang protektahan si Xiao Qinga. Ano pang tinutungangan nyo dyan? Pigilan nyo ang bolang yan. Nagbuwis tayo ng buhay para agawin ang bolang yan. Pero umiiwas sa atin na parang nakakita ng multo. Diyos ko, bakit hindi pa siya tamaan ng kidlat? Kunin nyo na siya, parang awan nyo na. Sino ba talagang si Raulo? Ang nagpakawala dyan. Wow! Huli na. Kalmado lang ako. Dahil sa mga oras na ito, sigurado akong ang taong nasa ipinagbabawal na lugar ay mas natataranta pa kaysa sa akin, ah. Aagawan mo pa ako ng lalaki. Wala kang karapatan. Anong nangyari ngayon lang? Bakit biglang tumanda ng ganoon? Nakuha ko na ang bola. Ginang Sian, ako na ang mapapangasawa mo. Imposible. Hinding-hindi maaari ito. Nako, Ginang. Munting handog lamang po ito. Maligayang bati sa inyong kasal, naway magsama kayo habang buhay, ah. Pumunta na kayo sa bulwagan, sasamahan ko sa pag-inom ang mga bisita. Ginoong Jiang. Ganoon mo ba talaga ako kayo, bata? Nagbibiro po kayo, Ginang. Napakaganda ninyo, habang ako'y isang hamak na walang kwentang tao lamang. Paano ako magiging karapat-dapat sa inyo? Sa tingin mo ba ay gusto ko talagang maghagis ng bola para lang maghanap ng asawa? Sa totoo lang, taimtim kong gustong ibigay sa iyo ang isang pambihirang kapangyarihan. Isang napakalaking biyaya. Anong pagkakataon ng magtutulak sa isang ginang na ibaba ang kanyang antas? Halika rito. May nakatuklas ng bakas patungo sa isang sinaunang libingan ng mga dragon. Nakalibing doon ang isang pares ng mga tunay na dragon. At tanging mag-asawa lamang ang maaaring makapasok doon. Sinaunang libingan ng mga dragon. Ito ang pangunahing susi para mabuksan ang espiritual na ugat sa ikalawang yugto. Kung hindi, sa tingin mo ba ay wala lang akong magawa para mag-aksaya ng oras sa paghahagis ng bola rito? Plano ko sanang magpakasal sa'yo para sabay nating makuha ang kayamanan ng tunay na dragon sa libingan. At hatiin iyon ng patas para sa'yo. Sinong mag-aakala na babastusin mo ako ng ganito? HMPH. Kapag nakuha mo na ang esensya ng dragon, magpapasalamat na ako sa langit kung hindi mo ako patayin. Aasa pa ba akong hahatian mo ako sa kayamanan?
Ginang, ang bagay na ito ang aking tunay na handog para sa inyong kasal. Ginang, pumasa ba ito sa iyong paningin? Ginoong Jana, ikaw na bata ka. Kilala kitang hindi kikilos kung walang kapalit. At hindi ka magpapalamang. Kaya nakakapagtaka na mamimigay ka na lang bigla ng ganito. Isang pambihira at napakalakas na mahikal na sandata. Siguro ay may mas malaki kang pabor na gusto mula sa akin, tama ba? Sabihin mo muna ang gusto mo. Bago ko pag-isipan kung mapagbibigyan kita. Gusto ko ang lilang kawayan at wala ng diskusyon. Napakalaki ng maitutulong sa akin ng kayamanang iyan. Hindi maaari ang lilang kawayan. Bakit? Hayes, kung gusto mong malaman ang dahilan, sumunod ka sa akin. Malubha ang sakit ng maliit na ito. Ang lilang kawayan na iyon. Ang tanging nagdurugtong sa kanyang buhay. Tama ba? Napakatalas ng mata mo, Ginoong Jiang. Maraming taon na kaming magkasama ng puting lobong ito. Ilang dekada na ang nakararaan nang iligtas niya ako. Sa kasamaang palad ay malubha siyang nasugatan ng isang makapangyarihang nilalang mula sa kabilang mundo. Nag-iwan ito ng permanenteng sugat na unti-unting sumisira sa kanyang kaluluwa, na hanggang ngayon ay hindi pa rin gumagaling. Ang lilang kawayan na iyon ang tanging nagpapahaba ng buhay niya. Kaya naman ang hinihiling mong ito, ay hindi ko mapagbibigyan. Ang maliit na puting lobong ito, ilang dekada na ang nakararaan, ay kinalaban ng isang napakakilabot na hari ng mga demonyo. Harap-harapan silang nagtuos, tama ba? Paano mo nalaman yan? Ginang, gumawa tayo ng isang patas na kasunduan. Pagagalingin ko ang puting lobong ito, tapos ibibigay mo sa akin ang lilang kawayan. Ayos ba yon? Ginoong Kiyaw, sigurado ka bang mapapagaling mo talaga siya? Alam mo ba, noon pa man kahit ang mga pinakamagagaling na manggagamot, ay walang nagawa sa pinsalang ito. Siyempre, seryoso ako. Heto ang listahan. Ihanda mo na ang mga ito. Jiang Chen. Karamihan sa listahan mo, hindi naman mga halamang gamot, maging ang cloud gold at smoke fire ore. Ang laso ng cold quartz demon ay sadyang napakatindi. Kailangan natin ng mga batong may magkasalungat na elemento para tuluyan itong mapuksa. Bakit mo isinama? Ang napakaraming mamahaling gamit pa ng galang. Mga mahiwagang talisman at mga supreme arraydies dito. Ano ba talagang binabalak mo? At humihingi ka pa talaga ng 10,000 top grade spirit crystals. Ang pagtanggal ng lason ay nakakaubos ng labis na enerhiya. Kaya natural lang na kailangan ko ng mga ito para sigurado. Magagamit ko sa pagbuo ng array para maprotektahan ang sarili ko. Makatwiran naman, di ba? Sige, palalampasin ko na yung iba. Pero itong nasa huling linya, humihingi ka ng isang top grade spirit crystal. Seryoso ka ba? Ang bagay na iyon ay walang kasing halaga. Ilang taon ko nang pinapatakbo ang kalakalang ito. Pero isa pa lang ang nakukuha ko. Hay! Kung nahihirapan po kayo, Seniora, mahihirapan din akong tulungan kayo. Sige. Ginoong Jiang, maghintay ka muna sa labas. Hayaan mong pag-isipan ko itong mabuti. Ako. Baka hindi na ako umabot sa True Dragon's Marrow. Hayaan mo na siyang gamutin ako. Nakita agad ng batang iyan ang pinagmulan ng lason. Siguradong may kakaiba siyang galing sa panggagamot. Hayaan mo na siyang subukan. Ito na ang huling pagkakataon kong mabuhay. Huwag po kayong mag-alala, Panginoon. Ipapagamot ko na po kayo sa kanya. Pero kapag napagaling ka na niya, lahat ng mga mamahaling materyales na hiningi niya, ay hindi niya may uuwi. Kahit ni isang piraso mula sa ating samahan. Gusto pa niya akong isahan at pagnakawan. Sa mundong ito, walang makakagawa niyan, nandito na lahat ang hinihingi mo. Pero gusto ko lang itanong, Ginoong Jiang, bakit mo ba biglang hiningi ang walang kasing halagang top grade spirit? Crystal na ito, para saan ba yan? Ibigay mo kay Nangong Ling. Nakuha na ang mga gamit. Pero ang kondisyon, kailangan mong mapagaling ang puting lobo ko. Kung hindi, kalimutan na natin ang usapang ito. Makakaasa po kayo. Ngayon, maaari na kayong magbantay sa labas. Hanggat wala akong ipinag-uutos. Walang sino man ang pwedeng pumasok. Lalo na ang palihim na manilip. Hoy, munting alaga. Subukan nga natin ang talino mo. Isa dagdagan ng isa, ano ang sagot? Ha, hindi ka pala nakakaintindi ng wika ng tao, ano? Mabuti naman kung ganoon. Sabi ko na nga ba, napakayaman ng senyorang iyon. Abat na kaya niyang ibigay kahit ang pinakamataas na kalidad ng kristal, ha? Masyado talaga akong mabait. Dapat pala, 2 piraso ng kristal na ang hiningi ko kanina eh. Hoy. Ang usapan, gagamutin kita. Tapos ngayon, nakatulog ka dyan. Tama na ang oras. Bumangon ka na dyan at magtrabaho. Inumin mo ito.
Bakit ka nakatingin sa akin ng ganyan? Hindi ba't magaling ka na? Isang hamak na lason lang naman yan. Wala pa sa kalingkingan ng sugat na yan. Matapos mong inumin ang gamot ko at tusukin ng ilang karayom. Natural, gagaling agad yan. Kung bakit ko pinalabas kanina na walang lunas ang sakit mo. Siyempre, para maisip ng amo mo. Na sulit ang ibinayad niya sa akin. Si Raulong Lobo, ang sakit na nararamdaman mo ngayon ay hindi galing sa lason. Kundi sinadya kong iwan sa loob ng katawan mo. Ang isang nakatagong pilak na karayom, HMP. Alam na alam ko ang mga kalokohang tumatakbo sa isip ng amo mo. Mamaya lang. Sigurado akong gagamitin niyang dahilan na hindi ka pa magaling para lang sirain ang usapan namin. Kaya kapag hindi ko tinanggal agad ang karayom na ito, paniguradong sisubog sa sakit ang buong katawan mo. Kaya kapag naglakas loob kang makipagsabuatan sa kanya para lokohin ako mamaya. Sa loob ng 7 araw, siguradong sasanduan na ng kabilang buhay ang kaluluwa mo para humarap kay punong ministro May. Ang batang nasa harap ko, mas tuso pa kaysa sa kanilang lahat na pinagsama-sama. Bata, magaling nga ang husay mo sa panggagamot, HMP. Hayaan mong magpakilala ako. Ako lang naman ang sinaunang sagradong halimaw. Noong kasagsagan ng lakas ko, naging kataas-taas ang pinuno ako ng 100 kontinente. Pero dahil nagawa mo akong pagalingin, ngayong araw, gagawa ng eksepsyon ang banal na hayop na ito. Para bigyan ka ng pambihirang pagkakataon na maging alipin ko. Oh, isang banal na hayop. Tingin mo ba napakagaling na niyan? HMPH, pag-atake ng puting dragon. Hindi makapaniwala. Alam mo ang matagal nang nawawalang sikretong sining ng emperador ng Siyam na Langit. Sino? Sino ka ba talaga? Ako. Ako ang lalaking kailanman ay hindi niya makukuha. Wala lang yun. Aksidente ko lang namang natutunan ng pinakasikat na atake ng Emperetress. Panginoon, naging bulag ako sa inyong kadakilaan, parusahan niyo po ako, Panginoon. Kung ganoon, ang lason sa katawan mo, magaling na ba talaga ngayon o hindi? Magaling na po. Magaling na po. Madam, maaari na kayong pumasok. Jiang Chen, ito ba ang tinatawag mong magaling na? Kung hindi mo naman kaya, huwag ka nang magpanggap, na parang isang magaling na doktor. Ibalik mo lahat ang ibinayad ko, ang aking mga espesyal na bato at mahiwagang singsing. Ibalik mo sa akin ang lahat. Tumigil ka. Tuluyan na nang nawala ang lason ng demonyo sa aking katawan. Panginoon, talagang nagbalik ang inyong sigla. Hindi maaari. Hindi ko ibibigay sa kanya ang mga espesyal na bato at mga sagradong halaman. Kailangan kong makalusot sa bayaring ito ngayon. Jiang Chen, tigilan mo ang panlilinlang mo sa amin. Tingnan mo nga siya, hindi man lang makatayo ng maayos. Halatang may naiwan pang sakit sa katawan niya. White Tiger, hindi ka ba makatayo ng maayos? Makatatayo ng maayos. Mas matatag pa yata ako kaysa sa pinakamalaking bundok. Magaling na ang banal na hayop na ito. Bilis, ibigay mo na ang mga sagradong halaman kay Ginoong Jiang. Panginoon, kung kinokontrol ka man niya, kumurap ka lang ng mabilis sa akin. Hindi, talagang hindi. Ibigay mo na agad ang banal na kahoy kay Dr. Jiang. Ginoong Jiang, pakitago ng mabuti. Haha, maraming salamat sa pabuya, madam. Pero kung titingnan ko itong banal na hayop mo, sa araw-araw, mukhang hindi siya masyadong sumusunod sa iyo bilang amo niya, mauuna na ako. Ang buwisit na lalaking to, hindi lang niya inagaw ang aking lilang kawayan. Kinuha pa niya ang mga pambihirang kristal na 100 taon kong iningatan. Para lang ibigay kay Nangong Ling. Ang babaeng yun. Tumigil ka na nga sa kakareklamo dyan. Mabuting at hindi tayo binugbog lahat ng haring demonyong yun ngayon. Kaya pasalamat ka na lang at maswerte ka pa. HMP, hindi pa tayo tapos. Hindi ako makakapayag sa ginawa niyang to. Jiang Chen, humanda ka sa akin. Balang araw, sisiguraduhin kong luluhod ka rin sa harapan ko. HMP, mukhang hirap na hirap kang iwanan ng senyorang yun, Sana sinalo mo na lang ang bowl ang bulaklak kanina. Hipokritong lalaki. Binibining Nangong. Ganyan ba talaga ang tingin mo sa akin? Hindi. Mas nakakasuka ka pa kaysa sa mga ipokritong tao dyan. HMM. Babalik ka na sa Dakian. Babalik na rin ako sa sekta ng Chinggyon. Matagal-tagal bago tayo muling magkita. Hindi ko alam kung ilang taon pa ang aabutin bago tayo muling magkasama. Kunin mo to. Tanggapin mo na. Isang maliit at simpleng regalo lang yan. Sige na, buksan mo tingnan. HMP, anong pakialam mo? Ayokong buksan to, bakit ba? O heto, yung mga gamit para sa pag-insayo sa loob niyan. Kung mapapakinabangan mo, gamitin mo. Kung hindi naman, ibenta mo na lang. Sa ngayon kasi, lugmok na ang sekta ng Chinggyon.
Siguradong wala na silang maibibigay na suporta sa'yo. Maraming salamat, pero huwag kang magkakamali ng isip. Hindi ako nag-aalala sa'yo, Ayoko lang na mamatay ka sa gutom. Huwag kang mag-alala, baka magkita rin tayo ulit ng mas maaga kaysa sa inaasahan natin. Linga, nakatuklas ang iyong ama ng isang napakagandang pagkakataon. Ang tagong dimensyong ito ay maaari lamang pasukin ng mga mag-asawa. Ang batang Panginoon ng sekta ng Juding, si Bai Yunfei, ay pupunta rin doon. Napagkasundoan na namin ng pinuno ng sektang Juding ang kasal ninyo. Pagkalipas ng isang taon, magpapakasal ka kay Bai Yunfei at sabay kayong papasok sa sagradong lupain. Hindi maaari, hindi ako magpapakasal kay Bai Yunfei. Linga, 100 taon tayong hindi nagkita. Hindi pa nga tayo nabibigyan ng pagkakataong magkasama ng maayos. Tapos ngayon ay sasabihin mong hindi tayo bagay, hindi ba't masyado pang maaga para dyan? Masyadong naging biglaan ang pagkikita nating ito. Kaya hindi ko napaghandaan ng mas magandang regalo. Ang pambihirang sandatang ito. Tanggapin mo sana bilang regalo ko sa muli nating pagkikita. Senyorito Bai, hindi maaari ito. Napakabihira ng ganyang sandata, hindi mo dapat ito basta-basta ipinamimigay. Namimigay lang siya ng ganyang pambihirang sandata ng ganun-ganun lang. Senyorito Bai, ikaw nga talaga ang kinikilalang pinakamagaling na henyo sa buong mundo ngayon. Napakabuti mo naman. Pero, masyado itong mahalaga. Hindi ko ito pwedeng tanggapin. Kung ang ordinaryong regalo nga ng iba ay tinatanggap mo, bakit itong regalong pinaghirapan pang piliin ng senyoritong ito ay ayaw mong tanggapin? Nagkakamali po kayo ng iniisip, Senyorito Bai. Ang hawak-hawak kong ito ay isa lamang maliit at walang halagang regalo. Ano? Ano ito? Linga, ano iyan? Napakalakas ng enerhiya ng kagamitang ito. Sinong makapangyarihang tao ang nagbigay sa iyo ng ganyang pambihirang kristal? Imposible. Kakasabi lang sa akin ni Xiao Obing kani-kanina lang, na isa lang itong walang kwentang regalo na napulot lang kung saan. Kaya naman pala siya ang dating kinikilalang pinakamagaling. Isang galaw lang, napawaw na ang lahat, ibang klase talaga si Master Jiang. Kahit nawalan man siya ng kapangyarihan ngayon, hindi pa rin siya basta-basta mapapalitan ng kung sino-sino lang dyan. Ang pasaway na batang yon, nag-iwan lang ng sulat tapos tumakas na. Isang buong buwan na tayong walang balita sa kanya. Alam mo ba kung gaano nag-alala ang buong sekta? Sa iyo, mga elder, kumalma muna kayo. Ako po'y isa na lamang ordinaryong tao na walang kapangyarihan ngayon. Kapag may nangyaring masama sa akin ngayon, at magising si Senior Master, sinisiguro kung wala ni isa sa inyo ang makakatakas. HMPH, Junior Brother. Huwag mo kaming tinatakot gamit ang pangalan ni Senior Master. Sa loob ng isang buwan na ito, bilang ate mo, kahit sa panaginip nag-aalala akong mapahamak ka sa labas. Kung hindi kita tuturuan ng leksyon ngayon, hindi talaga mawawala ang inis ko. Pangwalong ate, kalma ka lang. Hindi naman nasayang ang paglabas ko ngayon. Sadyang may inuwi akong maliit na regalo para sa'yo. HMP, mumurahing regalo. Akala mo ba madadaan mo ako sa ganyan? Ate, bakit ka natulala dyan? Di ba usapan natin kanina? Tuturuan natin ang leksyon ng batang to. Bakit nabili ka agad ng simpleng regalo? Hoy pang-9 at pang-8. Nagsasabuatan ba kayong dalawa sa harap ko? Kayo talaga ang laging pumapanig sa kanya. Tapos ngayon ganyan na naman ang drama nyo. Hindi naman yata. Isa lang naman yang simpleng red along na bili ko sa labas. Isang pambihirang sandata. Ito, ayon sa alamat, kahit ang mga pinakamataas na Diyos ay hindi tiyak na magkakaroon ng ganitong walang katumbas, na banal na bagay, bunso. Masyado mo namang pinapaboran si Pangwalo sa pagbigay ng kayamanang yan. Bigyan mo rin ng kuya mo niyan. Bunso, gusto rin namin. Hindi pwedeng si Pangwalo lang ang pinapansin mo at kinakalimutan mo na kami. Ha, kailan pa ako namili? Sige na, sige na. Tig-iisa kayong espada. Huwag nyo na akong pagkaguluhan at kulitin. Magsilayo na nga kayo dyan. Nga pala, nasaan ang pinunong elder? Sa ugali noon. Dapat ngayon. Siya na ang unang susugod dito para pag-alitan ako Si panganay na kuya ba? Ngayon. Ay ginugulo ng isang napakagandang babaeng hindi natin alam kung saan nanggaling. At ayaw siyang tantanan nito. Ano? Ang kuya natin na 2,000 taon ng binata ay may babaeng umaali-aligid sa kanya. Ang matandang yun. Hindi ba pwedeng magparaya siya kahit minsan? Sa tuwing nagtatalo kami, kailangang malinaw palagi kung sino ang panalo. Napakatigas talaga ng ulo ni kuya. Wala siyang alam sa pagiging malambing sa mga babae. Puro pangaral lang ang alam niyang sabihin sa'yo. Hanggang sa mawalan ka na ng ganang sumagot. Senior sister, ilang taon na ako rito sa Qingdian Sect. Bakit ngayon ko lang nakita ang asawa ni kuya? Bunso, hindi siya basta-basta. Familiar ka ba sa master ng Shaoxiang Pavilion?
Ang pinakamagaling na babaeng negosyante ng mga halamang gamot sa buong Pengayo continent. Anak ng, siya yun. Nasara na ba ng bait si kuya? Para tanggihan ng ganyang kasing yaman na babae. Sa loob ng 100 taon na walang malay ang Secmaster natin. Tuwing lilipas ang ilang taon, nagpapadala siya ng mga bihira at mamahaling halamang gamot rito. Kung wala ang tulong niya, hindi aabot ang Secmaster hanggang sa pagbabalik mo. Hay, mukhang ang utak ni kuya ay mas malala pa ang sakit kaysa sa Secmaster. Ha? 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 Sino yan? Magandang araw po, ate. Ikaw. Ikaw ba? Ang paboritong bunso na lagi niyang bukang bibig. Tunay ngang napakakisig mo. Ate. Si kuya kasi. Sadyang matigas lang talaga ang ulo at sobrang manhid. Ang isang babaeng tulad mo na maganda na, napakagaling pa. Para magkagusto sa kanya. Napakalaking swerte na niya yun. Tapos ganyan pa rin siya kamanhid. Huwag niyo kong pigilan. Papasok ako at sisermonan ko siya para sa'yo, ate. Sumusobra na talaga siya. Hayaan mo na, bunso. Alam mo naman ang ugali ng kuya mo. Lalo lang lalala ang sitwasyon kapag sinermonan mo siya. Ate, wala mang kinatatakutan si kuya kahit sino. Pero makakapalag ba siya sa harap ng Secmaster? Ipaubaya mo na to sa akin. Sisiguraduhin kong susunod si kuya sa'yo nang walang angal. Magkakaayos talaga kami, totoo ba? Bunso, sa'yo na lang aasa si ate. Bunso, nagmamadali kasi si ate na pumunta rito. Kaya wala man lang akong maayos na regalong na dala. Tanggapin mo muna itong perlas ng dragon bilang munting regalo ko sa ating pagkikita. Ate, napakahalaga naman po nito. Hindi ko po ito matatanggap. Tanggapin mo na, bigay yan ng ate mo. At saka, kung sakaling may kailangan ka ng mad alien balang araw, huwag kang mag-atubiling sabihin kay ate. Ate, sa totoo lang po, hinahanap ko po ngayon ang mga halamang gamot na ito. May kinalaman po ito sa pagpapagaling ng aking espiritual na ugat. Naku, halos wala na yatang ganito sa mundo ah. Lalo na itong utak ng buto ng dragon. Pinakamahirap hanapin. Kahit na mayroon pa sa labas. Ang sino mang pumunta sa lugar na yun ay tiyak na mamatay. Pero itong 3 paang palakang jade, may alam akong pwedeng paghanapan. Sa loob ng kaba ng yaman ng kaharian ng Dakian. Mayroon silang itinatago doon. Pambihirang kayamanan nila yon na nagpoprotekta sa kanilang kaharian. Lalo na ng maharlikang pamilyang Nanggam ng Dakian. At tungkol naman sa huling nakasulat sa listahan mo, ang Loming. Ang damong Loming, saktong mayroon ako nito. Basta ba matutulungan mo akong magkaayos kami ng kuya mo. Ibibigay ko na sa iyo ng buong buo ang damong Loming na ito. Kapatid, masyadong komplikado ang pagiging tulay sa pag-ibig. Bata ka pa, hindi mo pa yan makakayanan. Kaya hayaan mo na ang kuya mo. Napamasa ng mabigat na responsibilidad na ito para sa iyo. Ang pag-uugnay ng pulang sinulid ng tadhana, masyadong maislan yan. Kaming mga babae ang pinakamagaling dyan at wala itong kinalaman sa pabuya ha. Sa totoo lang, hindi naman talaga habol ng ate mo ang pabuya. Ako pa ba? Sadyang mahilig lang talaga akong maging tagapamagitan. Kapatid, sa lahat ng nagtulak sa iyo mula sa damuhan kanina, ako kaya ang pinakamalakas at pinakaganado na nagtulak sa iyo. Kaya dapat lang nahati tayo ng kuya mo sa pabuya. Sandali nga, kailan pa kayo naging ganito kakapal ang mukha? Kanino nyo ba yan natutunan, ha? Siyempre, kanino pa ba, edi sa'yo. Ganyan talaga kapag magkakapatid. Tama na ang biro, seryosong usapan na. Ang pinsala ng ating pinunong kuya. May lunas na ngayon. Ang espiritual na Paeldores na ito ay ang mismong nasa alamat. Ang siyam na kulay na Paeldores na kayang lumampas sa limitasyon ng mga mortal. Bunso, huwag mo na kaming pinagloloko. Ikaw ba talaga ang gumawa ng pambihirang sandatang ito? Ang tanyag na tagagawa ng armas mula sa pamilya Uyang na si Uyang Zon. Naaalala pa siguro siya ng lahat, hindi ba? Siyempre naman, kahit 3 taong gulang na bata, kilala siya. Bunso, bakit mo naman siya binabanggit ngayon? Kamakailan lang, dumaan ako sa tahanan ng mga Uyang. Ang matanda ay nakaligtas na mula sa kanyang malubhang pinsala. At nakabalik na ng ligtas mula sa labas. Ha, ganoon pala. 100 taon ding hindi nakabalik si Uyang Zon. Sinong mag-aakala na makakakuha pala siya ng matinding biyaya doon sa labas? Hindi lang siya basta-basta nakagagawa ng mga pinakamataas na uring sandata, kundi maging ang mahiwagang gamot na ito ay gawa rin mismo ng matanda. Tama nga naman, bunso. Si Lolo Uyang. Nakuha pang ibigay sa iyo ang ganitong klaseng napakahalagang bagay. Mukhang ang sikat na magandang si Uyang Zo noong araw, na nakipagkala sa kanyang kasintahan para sa iyo. Ay mukhang totoo nga yata ang mga bali-balita. Ibang klase rin talaga ang karisma mo, bunso. Hindi talaga mapigilan. Nakapagtataka naman talaga. Hatsing, ako, na isang kagalang-galang at eksperto na nasa pinakamataas na antas. Huwag mong sabihing tatablan pa ako ng simpleng sipon ng mga karaniwang tao ngayon.
Mayroon akong mahalagang asikasuhin. Kailangan kong umalis agad para maglakbay sandali. Sa mga darating na araw, kailangan ninyong makipagtulungan ng lubos kay Genling. Para masiguradong ligtas at walang mangyayaring masama sa pamilyang Uyang. Lolo, hindi pa nga po umaabot ng 10 araw simula nang makauwi kayo. Bakit bigla na naman kayong nagmamadaling umalis para maghanap ng magandang kapalaran? Maghanap ng kapalaran sa labas. Yung mga isinulat lang ng basta-basta ni kapatid na Jiang ay sapat na para tuluyang tumaas ang antas ko sa paggawa ng armas. Ang pagpunta ko sa sekta ng Qingdian ngayon ay hindi para maglakbay. Pupunta ako doon para maging estudyante at matuto. Ganoon po pala. Pero bakit po kailangan ninyong magmadali ng ganito? Kahit na pupunta kayo sa sekta ng Qingdian, hindi naman po siguro kayo dapat matarantang ganyan, tama? Genli, nitong mga nakaraang araw, hinalughob ko na ang lahat ng mga lumang aklat ng pamilyang Uyang. Sa wakas, nalaman ko na rin ang tungkol sa siyam na kulay na mahiwagang Paeldores na ginawa ni kapatid na Jiang. Ano ba talaga ang gamot na yon? Tinatawag itong Paeldores na tagapagtagpi ng langit. Isang pambihirang gamot na kayang pagalingin ang napinsalang pinagmulan. At tuluyang ayusin ito. Isa itong walang katapat na mahiwagang Paeldores na sumasalungat sa batas ng langit. Ang Paeldores na ito ay ginawa ni kapatid na Jiang para gisingin ang 100 taon ng tulog na pinuno ng sekta ng Qingdian, na si Yan Shenbei. Sa paglitaw ng Paeldores na tagapagtagpi ng langit, babangon muli ang pinuno. Diyos ko! Ibig sabihin ba nito, ang balanse ng kapangyarihan sa kontinente ng Fenggayo ay magbabago sa loob lamang ng 1 taon at haharap sa isang malaking unos na hindi pa nangyayari sa kasaysayan? Tama. Matagal nang nagbago ang pamumuno ng 5 malalaking pwersa ngayon. Ang bagong kinikilalang pinakamalakas, ang sektang Juding na pinamumunuan ng henyong si Bai Yunfei, ay hindi papayag na panoorin na lamang ang walang talong Diyos ng digmaan noong araw, na si Yan Shenbei, na muling magbalik. Tiyak nakikilos sila bago pa man magising ang pinuno, para ilunsad ang pinakamalupit nilang pag-atake upang patayin siya. Ang paglalakbay kong ito, sa tingin ng iba ay para matuto. Ngunit ang totoo ay para mag-abot ng tulong sa oras ng matinding pangangailangan. Gusto kong samantalahin ang pagkakataon bago pa man bumagsak ang unos na ito, upang tuluyang ipagbuklod ang pamilya kong Uyang at si kapatid na Jiang, upang maging magkakampi kami sa iisang laban. Pinunong kapatid. Hahaha, bunsong kapatid. Sa pagkakataong ito, hindi na muling mawawala ng malay ang pinunong kapatid, hindi ba? Huwag kang mag-alala, pangwalong kapatid. Ang matinding pinsala sa pinagmulan ng ating pinunong kapatid ay tuluyan ng gumaling. Kaya lang, dahil 100 taon siyang nanghina, kailangan pa niya ng kaunting panahon para magpahinga at magpalakas. Chen, sa wakas, nakabalik ka na. Pinuno, nandito na po ako. Hindi niyo naman siguro ipinagkalat ang lihim na magaling sa panggagamot ang ating nakababatang kapatid, tama? Hindi po. Pinuno, kaysa sa akin. Mas mabuting alalahanin mo muna ang sarili mong kalusugan. Kapag kumalat ang balita na nagising ka na ngayon, yung mga sekta sa labas na nagsisimula na namang mag-ipon-ipon, malamang ay hindi na mapapakali. Chen, huwag mong masyadong intindihin yan. Mamaya, isama mo si Wang Dao papunta sa lambak ng Huangquan. Sa kailaliman ng lambak na iyon, may nagtatagong isang makapangyarihang nilalang na nasa ika-4 na antas, ang sinaunang halimaw na baka. 500 taon na ang nakararaan, muntik na siyang mamatay sa pagsubok ng langit. Itinaya ko noon ang buhay ko para iligtas siya. Bago siya umalis, ibinigay niya sa akin ang sungay ng baka na ito bilang patunay. Sabi niya kung malagay sa matinding panganib ang sektang Qingdian, gamitin ko raw ito para humingi ng tulong sa kanya. Ika-4 na antas ng kalangitan. Isa siyang dakilang halimaw na may napakataas na kapangyarihan. Kung nandito siya para protektahan tayo, siguradong ligtas na ang ating sektang Qingdian. Madaling sabihin ang paghingi ng saklolo. Lalo pat napakalayo at mahirap ang lalakbayin natin. Pero tamang-tama rin ang pagkakataong ito, para magkaayos ang punong elder at ang mayamang hipag na iyon. Punong elder, umamin ka ng tapat sa nakababata mong kapatid. Nung isang araw sa taluktok ng Duo Tian, nag-away na naman ba kayo ng hipag ko? HMP, huwag mong mabanggit-banggit sa akin ang hipag na yan. Ang babaeng iyon, sadyang napakatigas ng ulo at walang kahit anong katwiran. Paano mo naman nasabing wala siyang katwiran? Ang balita ko, nung magkasama kayo sa taluktok ng Duo Tian, nagtalo kayo dahil lang sa pinaghahalong mga halamang gamot. Hanggang sa naiyak siya sa galit at tumakbo palayo, kalokohan. Ang mga inihanda niyang halamang gamot para sa pinuno ay malinaw na magkakasalungat. Kapag pinagsama yon, siguradong magdudulot ng matinding sakuna. Nagmagandang loob lang akong ituro ang mali sa mga gamot niya. Hindi na nga siya nagpasalamat. Ipinipilit pa niyang ako ang mali.
Hay nako, kapatid. Huwag ka muna kasing magpadala sa galit mo rito. HMP. Kahit ano pang sabihin mo, siya ang mali. Talagang naghahanap lang siya ng gulo. Kung ganoon, nakatatandang kapatid. Alam mo ba kung bakit si Hipag ay nagalit ng ganoon kat hindi sa iyo noon? Nung umalis siya, sobra ba ang naging galit niya? HMPH, mas galit pa siya kaysa sa akin. Nakakairita. Malinaw namang siya ang unang nagkamali. Hay nako. Pero, senior, kahit anong mga oras na iyon ay galit na galit sa iyo si Hipag. At muntik nang mabaliw sa inis sa harap mo. Ikaw pa rin ang palaging nasa isip at puso niya. Ito, alam mo ba ang tungkol dito? Para lang mahanapan ka ni Hipag ng kagamitang pananggalang. Sa loob ng 100 taon, mag-isa siyang naglakbay sa 12 ng malalaking mundo. At hinarap ang napakaraming panganib makuha lang ang walang katumbas na sagradong sandatang ito. Gusto sana niyang ibigay ito sa iyo ng personal. Pero hindi niya inasahan na pagkakita pa lang ninyo. Hay! Nang umalis siya, basang-basa ng luha ang kanyang mga damit. Bago umalis si Hipag, umiiyak niyang ibinilin sa akin na ibigay sa iyo ang Red Along ito. Napakatanga ko talaga. Araw-araw ko na lang inisip na makipagtalo at manalo sa kanya. Kapatid, bilasan natin at pumunta na tayo sa lambak ng Huangquan. Kailangan kong bumalik para humingi ng tawad sa kanya. Hahaha, ano nang balita, kapatid? Hipag, makakapanatag ka na. Matapos, pagsabihan ng matindi ng kapatid mong ito si senior sa daan. Alam na niya ngayon na nagkamali siya. Kabadong-kabado na siya ngayon. At gustong-gusto na niyang lumipad pabalik agad para humingi ng tawad sa iyo. Mabuti naman at may natitira pa siyang konsensya. Kung ganoon, makikipagbati ka lang ba talaga sa kanya, Hipag? Talaga bang makukontento ka na doon? Hindi mo ba gustong maging mag-asawa na kayo ni senior? Ang manhid na lalaking iyon. Hinding-hindi niya babanggitin ang tungkol sa kasal. Pero may naisip na magandang plano ang kapatid mong ito. Kailangan ko lang na sumakay ka sa gagawin kong pag-arte mamaya, Hipag. Wang Dao. Anong laking pagkakataon, bakit nandito ka rin? Wang Dao, formal kong ipapakilala sa iyo. Ito ang matalik kong kaibigan na nakilala ko nung nasa ibang lupain ako. Si Ginoong Chen Ruijang. 1,000 taon na niya akong taos-pusong nililigawan. At naantig na ako sa kanyang katapatan. Kaya formal ko nang tinanggap ang kanyang alok na kasal. Sa mga susunod na araw, gaganapin na ang aming kasal sa kabilang lupain. At ngayong nagkita tayo ng hindi sinasadya. Sana'y pumunta ka para uminom ng alak sa aming kasal. Hindi na sayang ang 2,000 taon ng pagkakakilala at pagsasama natin. Xiao Siyang. Ito ba ang iyong? Palagi mong iniisip na si punong Elder Chen Wang daw. Sa tingin ko, wala naman siyang binatbat. Kahit pa nagpakasal ka talaga sa kanya noon. Sigurado akong magiging pangalawang asawa ka lang. Kaya mas mabuti pang sumama ka na lang sa akin. Paniguradong mabubuhay ka pa ng marangya. Mga kalokohan. Ikaw nakagalang-galang na pinuno ng Xiao Siyang Pavilion. Paano ka papayag na mapunta sa isang tagalabas na yan? Para lang maging pangalawang asawa. Hindi maaari, hinding-hindi ako papayag. Chen Wang daw, ano ba kita? Pakialam mo ba? Buhay ko to at desisyon ko to. Sino bang may sabing ayaw ko sa'yo? Xiao Siyang. Sumama ka sa akin. Kahit anong mangyari, papakasalan kita ngayon din. Putek, hahaha. Junior brother, napakalaki ng utang na loob ko sa'yo. Habang buhay natatanawin ng sister-in-law mo. Ang napakalaking utang na loob na ito sa'yo. Kunin mo muna to. Kapag kinasal na kami ni Wang daw, ipaghahanda pa kita ng isang malaking regalo. Nako, sister-in-law, nakakahiya naman po. Huwag na po, huwag na. 10 milyong top-grade spirit stones. Sister-in-law, hindi ko po ito matatanggap. Kunin mo na, bawal tumanggi. Kahit hindi mo to kailangan. Siguradong kakailanganin din to ng Qin Yansek. Anong klaseng panlasa ba yan? Para sabihing masarap ang matamis na taho. Pangtao ba talaga yan? Wala sa hulog. Yung maalat na taho ang kinakain ng mga baboy. Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang isa akong baboy, ha? HMPH, kung gusto mong tamaan, bahala ka. Sa tingin ko, wala nang patutunguhan ang usapang to. Abat ang kapal mo rin, Chen Wang daw. Kakasagot ko lang sa alok mong kasal. Tapos ngayon pa lang sa pakikipag-usap mo sa Qin. Parang nagsasawa ka na agad, ganun ba? Yan ba ang ibig kong sabihin? Huwag ka nang mag-inarte dyan. Ako pa ang nag-iinarte.
Nagsisisi ka na ba't pakakasalan mo ko, walang hiya? Chen Wanzai, pag nagpakasal ako sa'yo, tawagin mo na kong aso, PWE. Pag pinakasalan naman kita, isa akong baboy. Dahil lang sa isang mangkok ng taho, nasira pa tuloy ang isang kasalan. Ang lasong ito'y hindi natural. May kakaiba itong enerhiya sa loob. At may nakakubling panganib. Malinaw na may sinaunang porma sayo na tuluyang nabuhay. Senior, tingnan mo ang espadang yun, wasakin mo. Bakit hindi mabasag-basag? Ang misteryosong porma sayo ng lason. Ito ang sinasabi sa mga alamat, na kahit ang pinakamalalakas na master ng kultibasyon, ay kayang-kayang patayin at lasunin ang sinaunang pormasyong ito. Mabuti na lang, nahanap agad ng junior ko ang sentro ng porma sayon. Kung hindi, tayong magkapatid, ay siguradong patay na rito ngayon. Wala yan. Dati, para lang pilitin akong pakasalan siya. Araw-araw niya akong ikinukulong sa ganitong porma sayon. Pero, senior, sobrang mapanganib ang lugar na ito. Bakit walang sinabi ang sect master bago siya umalis? Sa sekta ng matandang si Yan Shenbei, mayroon pa rin palang master na nakakaintindi ng ganitong porma sayon. Teka, hindi yun isang bundok. Isa yung dambuhalang sungay. Ha? Ibig sabihin, ang patag na inaapakan natin kanina, ay likod pala ng dambuhalang halimaw na to. Ang inyong abang lingkod, si Chen Wang daw na Grand Elder ng Qindian Sect. Kasama ang junior kong si Zhang Rouchen ay nagbibigay pugay sa inyo, dakilang halimaw. Ibigay nyo sa kinang palatandaan ni Yan Shenbei. Tingnan nyo po, senior. Ang matandang yon na si Yan Shenbei. Talagang ipinagamit pa niya sa inyo ang sungay na to. Malinaw na ang sekta ng Qindian ngayon. Ay talagang nasa bingit na ng tuluyang pagbagsak. Bata, sino ba talaga ang naging guro mo? Noon, ang naglagay sa matandang bakang ito, ng porma sayo ng siyam na laso na yon, isang misteryosong dalubhasa, ay mismong nagsabi, na ang mga tao sa mundong ito na kayang makita ang sentro ng pormasyong ito sa isang tingin lang, ay siguradong hindi hihigit sa 10. Ipagpaumanhin niyo po, senyor. Ang abang lingkod niyo po, ay nagkataon lamang na sa oras ng matinding panganib kanina, ay napansin kong medyo kakaiba ang nakakalasong palasong iyon. Kaya pinasubok ko ito sa aking nakatatandang kapatid. Tungkol naman po sa kaalaman sa mga porma sayon. Ang inyong abang lingkod ay isang taong walang kakayahan na hindi kailanman napag-aralan ang mga ito. Kaya naman pala, sa edad mong iyan, ang makakita ng mga bakas ay pambihira na. Imposibleng mayroon ka talagang ganong kakayahan sa porma sayon. Sabihin mo nga, anong nangyari sa sekta ng Qindian? Kung ito ay 500 taon na ang nakalipas, ako mismong matandang baka ang personal na pupunta para magbantay. Ngunit ang nakaraang tribulasyon ng langit ay hindi sinadyang nag-aktibo sa selyo sa aking katawan. Kaya ako nakulong dito sa lambak ng dilaw na bukal. Ang tanging magagawa ko lang ay ipahiram muna sa inyo ang aking pangunahing espiritual na sandata. Senyor, kung hindi po kayo makakapunta ng personal, at aasa lamang sa isang espiritual na sandata, paano po namin mapoprotektahan ng sekta ng Qindian? Senyor, kung kaya po ng abang lingkod na ito na sirain ang selyo para sa inyo, papayag po ba kayong sumama sa aming palabas ng bundok? Munting bata, lubos na tinatanggap ng matandang bakang ito ang iyong kabutihang loob. 500 taon na ang nakararaan, sinubukan na rin iyon ng matandang iyon. Ngunit ang mismong sentro ng selyong iyon ay isang espada ng purong enerhiya na kahit siya ay hindi kayang tibagin. Yamang sinubukan na po ito ng kapatid na pinuno. Gusto ko rin po sanang makita ito ng personal ngayon. Sige, HMP. Ngayong araw ay ipapakita ko sa iyo, munting bata. Nang makita mo ng sarili mong mga mata at tuluyan ka ng sumuko, nakababatang kapatid. Sa loob pala ng katawan ng demonyong bakang ito, ay nagtatago ng isang ganap at malawak na panloob na teritoryo. Akala ko pa naman kung anong matinding sinaunang porma sayon ito. Matapos ang lahat ng ingay, ito lang pala ang pormasyong iyon. Nakikita mo na ba ng malinaw? Ang bagay na ito ay nakadiin mismo sa puso ng matandang bakang ito. At walang tigil nitong hinihigop ang aking espiritual na lakas. Sa loob ng maraming taon, wala akong magawa kundi panoorin itong lamunin ng aking buong kapangyarihan. Halos walang lusot ang patibong na to. Patibong. Yan ay dahil kulang pa sa karanasan ng kapatid na pinuno noon. Ang bagay na to, ay may kilalang pangalan sa lahat ng mundo. Sumpang porma sayo ng kaluluwa. Ha, ganun pala. Gawa to ng sinaunang angka ng Han. Mukhang noong inubos ang angka nila, may mga salot pa palang nakaligtas.
Kung hindi kaya ng nakababata mong kapatid, palabasin mo na siya riyan. Huwag niyo nang sayangin ang oras ko. Kalma lang po, Senior. Ang nakababata kong kapatid ay na-curious lang siguro sa sinaunang pormasyong ito. Kasalukuyan niya itong pinag-aaralan sa loob. Kahit ang pinakamalakas sa kontinente ng Pengayo ay walang magawa rito. Paano pa kaya ang isang batang sira na ang kultibasyon? May malalaman ba talaga siya riyan? Paanong nangyari yun? Nabuksan niya talaga ang isang selyo. Teka, bakit pabilis ng pabilis ang pagbukas niya? Sino ba talagang bata yan? Oh, ang liwanag nito. Puno ng espiritual na enerhiya. Nababasa pa nito ang isip. Nakakuha talaga tayo ng pambihirang kayamanan ngayon. Ayos na ang katawan ko. Ahahaha. Nawasak na ang forma sayon. Sa wakas, malaya na ang matandang toro. Patay. Masyado akong natagalan sa ilalim ng forma sayon. Ngayong nakalaya na ako, nawasak na rin ang limitasyon ng aking kultibasyon. Babagsak na ang kidlat ng kalangitan anumang oras. Anong nangyayari? Bakit biglang huminto ang kidlat ng kalangitan? Di ba dapat tatamaan na nito ang matandang toro? Ha? Umatras talaga ang kalangitan. Teka, hindi lang umatras. Ang ulap ng tribulation. Malinaw na naitaboy ng bagay sa ibabaw ng ulo niya. Bata, malapit ka nang mapasok sa malaking gulo. Ang sumpa ng nag-iisang Diyos ay hindi mababali hanggang kamatayan. Noon, sinalo ni Yan Shenbian ang parusa ng langit para sa'yo. Binigyan ka lang niya ng 10 araw na palugit. Kung patuloy kang mag-antala, babalik at babalik din ang parusa ng langit. Kung hindi ka nito tatamaan, sa mga mahal mo sa buhay ito babagsak. At baka nga mapunta pa ito sa pinuno ninyong kapatid mo sa sekta. Hay, kalimutan mo na nga. Dahil malaki ang utang na loob ng matandang bakang ito sa iyo. Ibibigay ko na sa iyo ngayon ang perlas ng dugo ng Teigo. Ang enerhiyang nasa loob ng perlas na ito ay dobling higit pa sa mga pinakamataas na uring kristal. Kung sakaling gusto mong ibalik ang iyong pundasyong espiritual, lunukin mo lang ito. Makakatulong ito para maibalik ang bahagi ng iyong kapangyarihan. Ginoo, ito, HMP. Huwag ka munang magpasalamat. Bibigyan ka ng babala ng matandang bakang ito. Kung hindi mataas ang pundasyong espiritual mo, huwag mo itong susubukan. Dahil kung lulunukin ito ng isang ordinaryong tao, sisubog agad ang katawan niya at mamatay. Sige na, tama na ang dada. Sumakay ka na at aalis na tayo. Tama ang sinabi ng matandang baka. Kung walang mataas na pundasyong espiritual, kapag nilunok ang perlas na ito, siguradong sisubog ang katawan at mamatay. Kaso, hindi niya alam na ang pundasyong espiritual sa katawan ko ay ang pinaka-nakakatakot na banal na pundasyon sa buong sanlibutan. Kung sa ibang tao mapupunta ang enerhiyang ito, tiyak na kamatayan ang aabutin nila. Pero para sa aking banal na pundasyon, isa lang itong napakalaking biyaya na lumapit pa sa akin. Sa wakas, narating ko na rin ang rurok ng kapangyarihan ng tadhana. Isang hakbang na lang at makakabalik na ako sa kaharian ng langit. Kung tatawagin ko ang parusa ng langit ngayon, masisira ang pagpapanggap ko bilang isang walang kwentang tao. Kailangan ko munang pigilan ito at mamaya na lang tuluyang umangat. Akala ko kung ano na ang gulo. Ilang mga pipitsuging kalaban pala ang gustong pumatay sa iyo dahil mahina ka ngayon. Sige, hayaan mo silang lumapit. Titikman nila ang sipa nitong 4 kong paa. Rochen, may gusto ka pa bang sabihin sa ating lahat, mga kapatid ko sa sekta? Sabi nga nila, madaling maging magnanakaw ng 1,000 araw. Pero mahirap magbantay laban sa kanila sa loob ng 1,000 araw. Simple lang ang ibig kong sabihin. Magdaos tayo ng isang malaking piging para ipagdiwang ang paggising ni Kuya, ang ating punong guro. Imbitahan natin ng malawakan ang mga pinakamalalakas na eksperto mula sa iba't ibang malalaking sekta ng kontinente para dumalo. Hindi ba't may ilan sa kanila ang gustong gumawa ng masama kay Kuya Punong Guro? Kung ganun, hayaan nating makita nila kung sino talaga ang binabangga nila. Dito sa sektang Qingdian ngayon, sino ba ang makakatagal laban kay Senior Ox Demon? Maganda ang mungkahi mo, bunsong kapatid. Bukod pa rito, ang piging na ito, bukod sa layuning takutin sila, ay may isa pa tayong layunin. Iyon ay para ipaalam sa buong mundo na ang dating pinuno ng kontinente, ang pinakamalakas na sekta sa lahat, ay nagbabalik na. Ang mga sinabi mo ay siya ring matagal na naming inaasam, bunsong kapatid.
Kaya lang, sa nakalipas na 100 taon, naubos na ang mga yaman ng ating sekta. Kaming mga nakatatanda, ay wala man lang kahit na anong maayos na gamit na maipagmamalaki. Paano pa kaya ang mga pangkaraniwang disipulo natin? Sa ganitong kalagayan natin ngayon, paano natin mapag-uusapan ang pagbabalik ng dangal ng sekta? Madali lang iyan. Bigyan niyo ako ng 3 araw. Ipaghahanda ko kayong lahat ng isang malaking regalo, mga kuya at ate. Kuya, gusto mo sigurong itanong kung ano ang nangyari sa akin sa loob ng 100 taon sa ipinagbabawal na lugar. At kung ano ba talaga ang dinanas ko. Nakaligtas ka sa tiyak na kamatayan sa ipinagbabawal na lupa ng mga Diyos at demonyo. At natuto ka pa ng mga nakakakilabot at pambihirang kakayahan. Tandaan mo, ang bagay na ito ay dapat mong ibaon sa hukay. Kahit kanino, dapat manatiling tikom ang bibig mo. Ano ba talaga ang gustong itanong ni Kuya? Ang gusto ko lang itanong ay, totoo bang balak mong pakasalan ng binibining si Nan Wengling ng imperyo ng Great Chen? Ha? Kuya punong guro, saan naman galing iyan? Nagmamaang-maangan ka pa ha? Yung pangalawang tito sa pinsan ng pangatlong tiya ni Junior Brother Chen. Pati na ang anak ng kapatid ng biyena ng ika-4 na anak ng panganay niya. Kamakailan lang ay dumaan sila sa pamilihan ng Xianlei. At kalat na kalat na ang balita roon. Sabi nila, doon daw sa pamilihan ng Xianlei. Para lang agawin si binibining Nangong kay Bai Yunfei. Hindi ka nag-atubiling gumastos ng malaking halaga para lang sa isang pambihirang gintong bituin. Totoo ang balitang ito, hindi ba? Para makuha ng sapilitan si Nangong Ling. Malinaw na pabuya ko lang yun sa kanya. Bilang tulong sa paggaling niya mula sa pangalawang pagsubok ng langit. Paano naman naging chismis na nililigawan ko siya, ha? Kung ganoon, mukhang nagkamali lang ng akala ang iba. Hayaan mo na silang mag-isip ng ganyan. Basta naiintindihan mo, punong kapatid, ayos na sa akin. Pero ang maling akala ng pinuno ng kaharian ng Dachen ay mukhang hindi mo matatakasan. Ito ang liham na personal niyang ipinadala. Iniimbitahan ka niya sa kaharian ng Dachen para pag-usapan ang kasunduan sa kasal ninyo ni Nangong Ling. Punong kapatid, susulat ako ngayon din para ipaliwanag ang lahat. Baka lumala pa ang maling akala na ito at makasira sa reputasyon ni binibining Nangong. Nakababatang kapatid. Sa tingin ko, napakagaling ni Nangong Ling. At napakaganda pa niya. Bagay na bagay kayong dalawa. Bakit hindi na lang natin ituloy ang kasalang ito? Punong kapatid. Wala ka namang ginawang kalokohan, ano? Isang napakaliit na bagay lang naman. Hindi ko na nasabi sa'yo. Naniwala kasi ako sa chismis. Akala ko tuloy na ang kasal. Kaya, ipinadala ko na agad ang dote sa kaharian ng Dachen. Nagpadala ka na ng dote. Paano pa ito maipapaliwanag ng isang simpleng liham? Mukhang kailangan kong pumunta ng personal sa kaharian ng Dachen. Para harapin at linawin sa kanila ang lahat. Paghatian nyo na ang mga kristal na ito. Hay! Kahit ang makapangyarihang sektang Qingdian ay bumagsak na. Paano pa kaya itong maliit nating Chenlian Pavilion? Isara na natin ang pinto. Boss, hanggang dito na lang ba talaga tayo? Moalang-galang na po. Bumibili pa ba kayo ng mga mahiwagang armas? Ay ho, ano bang gusto mong ibenta? Ito. Boss, baka nagkakamali lang ako ng tingin, halika rito at tingnan mo to ng maigi. Ito ay, isa itong supreme grade na artifact na mas mataas pa sa high grade. Diyos ko, hindi matatawaran ang halaga nito. Young Master, sigurado ka bang ibebenta mo ito sa akin? Basta't makumpleto mo ang mga materyales na nasa listahang ito. Sa'yo na ang punyal na ito, walang problema. Sa loob ng ilang oras, siguradong makukumpleto ko yan. Mabuti. Maaari ko bang hiramin ang secret room nyo? Ayos lang ba? Siyempre naman po. Hindi pa pala kayo nagsasara. Umaasa ka pa bang may bibili sa mga basura at kalakal sa tindahan mo? Sinong malaking tao ang nabulag? Para lang pumunta sa bulok mong tindahan. Mag-ingat ka sa mga salita mo, Boss Bai. Ang malaking taong iyon ay nasa loob mismo ng secret room ngayon. Supreme grade na artifact. Boss Sam. Sino ba kasing napakalakas na tao ang nagbebenta nito? Hi! Hindi niya kaya narinig ang sinabi ko kanina. Maligayang pagbati sa iyong paglabas, Senior. Boss Sam. Maaari mo bang tulungang ilabas ang mga artifact at spirit pills sa secret room? Para isakay sa karwahe. At ihatid sa Qingdian sect. Walang problema, mga bata, sumunod kayo sa akin at hakutin natin ang mga gamit. Boss. Hindi ba nanlalabo ang mga mata ko? Ay itong nasa lapag. Puro high-grade artifacts at spirit pills. Ano pang tinutungangan nyo dyan? Bilis, hakutin nyo na. Maraming salamat sa abala, Boss Sang. Mabuti kang tao. Sayang nga lang at magsasara na ang tindahan mo. Mukhang wala na akong pagkakataong makabalik pa rito. Hanggang sa muli nating pagkikita. Boss Sang. Ngayong nakaalis na ang malaking tao.
Bilhin ko na ang mga basurang kalakal mo. Hehe. Pasensya na. Hindi ko na ibebenta ang mga ito. Boss, bye. Makaalis ka na. Itatabi mo ang mga basurang yan para ay pakain sa daga. Boss, anong nangyayari sa'yo? Kung hindi natin ibebenta ng mabilis ang mga ito, itatago pa ba natin? Tama, itatabi natin para tayo ang magbenta. Mga bata, hindi magsasara ang Chanlian Pavilion. Tuloy ang negosyo natin. Pay. Pero wala ng tao sa pamilihan ng Chindian sect. Dati yon. May malakas akong kutob. Magbabalik na ang dakilang pinuno mula pa sa nakalipas na 100 taon. Sa muling paglabas ng ating sektang Chindian, maibabalik din natin ang ating dating kaluwalhatian.